Movie Recap Tagalog here. Matagal na panahon ang nakalipas, 12 Zodiac Angel ang nakipaglaban sa masasamang espiritu upang protektahan ang sangkatauhan. Dahil sa sakripisyo ng mga anghel, naipiitan ang mga puwersa ng kasamaan sa pintuan ng impyerno. Nahanap din ang kapayapaan. Ngunit, muling nagising ang kasamaan at muling binalot ng kaguluhan ang mundo ng tao. Laban sa pangkat ng masasamang nilalang, kabilang si Ogui, muling pumasok sa isang maalamat na labanan ang 12 Zodiac Angel, pinamumunuan ni Taisan, na sumasagisag sa Tiger. Nagsisimula ang serye sa malaking lalaking ito na nasa isang mahirap na misyon. Siya ay naniningil ng utang mula sa isang pinuno ng gang. Maliwanag na hindi ito kayang gawin ng isang normal na tao dahil kinailangan niyang harapin ang mga siga upang makuha ang pera. Ngunit ang lalaking ito ay kakaiba. Siya ay may pambihirang lakas at mahusay sa pakikipaglaban. Kaya't hindi nagtagal, tuluyan niyang natalo ang mga siga. Siya si Taisan na naging isang loan shark sa loob ng daan-daang taon. Ngunit ang kakaibang bagay ay lahat ng tao sa paligid niya ay tumanda, samantalang siya ay nanatiling ganoon pa rin. Bago iyon, binisita muna ni Taisan ang isang bilanggo na si Jiangsu na siyang may utang na matagal na niyang hinahanap. Tinitigan ni Jiangsu ang kakaibang lalaki sa harap niya at nagtanong kung magkakilala sila. Kalma namang ipinakilala ni Taisan ang sarili bilang ang kanyang pinagkakautangan. Nang marinig iyon, napatawa ng malakas si Jiangsu sa gulat. Hindi siya makapaniwala na kahit nasa kulungan na siya ay sinisingil pa rin ang utang. Hindi rin nakalimot si Jiangsu na purihin ang kasipagan ng boss na si Taisan. Gayunpaman, hindi gaanong inintindi ni Taisan ang papuri. Dumiretso siya sa pakay sa pamamagitan ng paglalagay ng papel at ballpen sa mesa. Pinilit ng pinagkakautangan na magbayad ng 2 bilyon kung saan 1 bilyon ay interes. Napatawa ng malakas si Jiangsu. Kanyang idiniin na babayaran lamang niya ang utang kapag siya ay nakalabas ng kulungan. O kaya na may kaya niyang wasakin ang loan shark na grupo ng mga anghel. Sa kabila ng mapanghamong tono, hindi na tinag si Taisan. Diretsahang tiningnan ni Taisan si Jiangsu at ipinaliwanag na ang kanilang grupo ay nagpapautang lamang sa mga gangster at hampas lupa. Bago umalis, nagbabala si Taisan na sa nagdaang 100 taon, hindi siya nabigo ni minsan sa paniningil ng utang. Nang marinig iyon, hindi na iwasang magulat si Jiangsu na sa loob ng 100 taon, hindi tumanda si Taisan. Hindi nagtagal, kinuha ni Taisan ang kanyang telepono at inutusan na pabayaan palabasin si Jiangsu mula sa kulungan. Ngunit pagkakaalis pa lamang ni Taisan sa piitan, tumawag ang pulisya. Nalaman niya na si Marok ang tumawag dahil nais nitong mangutang kay Taisan. Nagreklamo si Marok na maliit lamang ang kinikita niya bilang pulis. Dahil magkaibigan sila, sinabi ni Taisan na agad niyang ipapadala ang pera kay Marok. Bagamat nagrereklamo ang pulis tungkol sa kanyang paghihirap, mga mamahaling gamit naman ang hawak-hawak ni Marok. Lumabas na ang gusto lang pala ni Marok ay bumili ng regalo para sa kanyang kapatid na si Mir. Si Mir ay nagtatrabaho bilang isang tour guide sa isang museo. Doon ay ikinukwento niya ang kapanganakan ng 12 zodiac animals na sumasagisag sa kapangyarihan ng 12 Diyos. Mula sa di kalayuan, napanood ni Marok ang eksena at bahagyang napangiti. Pagkatapos ay inabot niya ang kanyang regalo para kay Mir. Ngunit mahinahong tumanggi si Mir dahil alam niyang iyon ay pera ng kuya nilang si Taisan. Pagkaraan noon, dumiretso na si Marok sa pakay at tinanong si Mir kung kailan siya babalik sa grupo. Dahil 10 taon na niyang iniwan ang lahat ng walang dahilan. Ngunit nanahimik lamang si Mir at ginamit ang dahilan na siya'y abala, saka umalis, hindi alintana ang pagtawag ni Marok. Sa oras na yon, napabuntong hininga na lamang si Marok nang walang magawa. Hindi rin niya maiwasang mag-isip kung ano nga ba ang pinangarap ni Mir na naging dahilan para iwan ang lahat. Samantala, sa Oriental Medicine Clinic, kahit na anyo ito ng klinika, sa katotohanan ay sangkatutak na negosyo ang pinapatakbo rito, kabilang na ang pautang na hawak ng Angel Group. Si Duni ay isang malaking lalaki na may mabait na mukha. Nagtatapi siya sa keyboard, gumagawa ng mga patalastas na nagsasabing ang kanilang klinika ay kayang gamutin ang lahat ng sakit. Kahit halatang panlilin lang ang anunsyo, marami pa ring naniniwala at pumupunta upang magpagamot. Sa therapy room, isang nakapanlulumong sigaw ang umalinggaw-ngaw ng si Dr. Bangwol, isang maliit na babae na may bakal na kamay, ay nagsagawa ng chiropractic neck adjustment na halos naghatid sa pasyente sa kabilang buhay. Ang mga taong naghihintay sa labas ay namutla sa takot at palihim na nagsitakbuhan. Ngunit hindi nila inaasahan na ang pasyenteng iyon ay talagang gumaling at pakiramdam niya ay sariwang-sariwa. Lubos na nagpasalamat ang customer at nangakong i-refer pa ang kanyang mga kamag-anak para magpasuri. Bago siya umalis, pinaalalahanan siya ni Duni na umiwas sa mamantikang pagkain at lalo na sa baboy dahil napaka-adorable umano ng mga baboy para sa kanya. Samantala, naghahanda ang ilang miyembro ng Angel Group para maningil ng utang. Si Wonsung, isang matalinong binata, ang voluntaryong maunang kumilos. Ang dalawang babae, sina Malsuk at Jidol, ay nakahanda na rin. Agad na tumalon si Wonsung sa rehas. Maingat niyang minasdan ang paligid at nakita ang kanilang target, ang pinuno ng sugalan na nagtatago sa kanyang lungga. Ayon sa mga bulong-bulungan, kahit tumakas pa ang mga may utang sa ibang bansa, mahahatak pa rin sila pabalik. Dahil dito, naglagay ang may utang ng mahigpit na mga bantay. Akala ni Wonsung siya ang unang kikilos, ngunit bago pa siya nakagalaw, nauna na sina Malsuk at Jidol. Sinamantala nila ang sandali ng mag-away ang mga sugarol. Kumilos si Malsuk na parang hangin, tinumba ang mga bantay gamit ang lubos na lakas. Pagkatapos ay malamig na pumasok ang tatlo sa lungga ng kalaban, habang si Jidol naman ang nakatutok sa sistema ng seguridad.
Agad na napansin ng pinuno ng sugalan na delikado na ang sitwasyon, kaya't nagsimulang mag-impake ng mga mamahaling gamit para tumakas. Kahit marami siyang tauhan, walang nagawa ang mga ito laban sa tatlo. Isa-isa silang bumagsak sa mga anghel. At nang akala ng may utang ay nakatakas na siya, bigla siyang sumalpok sa malaking tiyan ni Duni. Bago pa siya makaganti, tinadyakan siya ni Malsuk sa panga. Wala nang nagawa ang pinuno kundi mapasigaw sandali at mawalan ng malay. Natapos na rin ang kanilang misyon sa paningil. Samantala, matapos makalaya sa kulungan, nagdaos ng kasiyahan si Jiangsu sa kanyang lungga. Ipinagyabang niya sa kanyang mga alagad ang mahiwagang pagpiyansa, iniisip na siya ay napakaswerte. Ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono. Si Taisan pala ang tumawag at nagpakilalang siya ang tagapanagot. Napatawa lamang si Jiangsu at ibinaba ang tawag. Kaagad niyang inutusan ang mga tauhan na maghanda para makipaglaban sa mga pinagkakautangan. Ngunit hindi alam ni Jiangsu na si Taisan ay hindi ordinaryong pinagkakautangan. Pagdating ni Taisan sa teritoryo niya, hindi na siya nagdala pa ng armas. Handa siyang lumaban gamit lamang ang kanyang mga kamao. Nang sumugod ang mga siga na parang gutom na mga lobo, diretso silang tinamaan ng kamao ni Taisan sa mukha. Isa-isa silang umatake, ngunit wala ni isa man ang nakapigil sa kanyang mga suntok. Kahit may mga baseball bat pa sila, dahil sa mabilis na depensa at matitinding atake ni Taisan, nanginginig na lamang sila sa takot habang tinatanggap ang mga hampas. Sa loob lamang ng ilang minuto, dose-dose ng siga ang bagsak sa sahig. Nasaksihan ito ni Jiangsu at hindi na iwasang matakot. Alam niyang wala siyang laban kay Taisan, kaya't binuksan niya ang kahera at planong tumakas dala ang pera. Ngunit biglang sumugod si Taisan sa silid. Nakita iyon ni Jiangsu kaya't pinigilan niya ang sarili at malalim na huminga. Ngunit lumabas na kalmado lamang siya para isauli ang lahat ng ari-arian kay Taisan. Gayunman, nanatiling malamig si Taisan. Lumapit siya at ikinumpas ang kamay kay Jiangsu. Pero si Taisan pala'y nagkamot lang ng ulo dahil sa pangangati. Nang makuha ang lahat ng ari-arian, kabilang ang relo, napilitan si Jiangsu na pirmahan ang kasulatan ng pagbabayad ng utang. Ngunit hindi pa rin sapat ang halagang iyon para mabayaran lahat. Kaya kinuha pa ni Taisan ang sasakyan. Ang mga tauhang kanina'y mayayabang, ngayon napayukod na lamang at nagmakaawa sa pinagkakautangan. Tila walang makakataka sa utang sa Angel Group. Dahil ang grupong ito ay puspos ng mga taong may pambihirang kakayahan. At upang lubos na maunawaan ang pinagmulan ng Angel Group, kailangan nating balikan ang mga libong taon na nakalipas, panahong ang mundo ay balot pa ng kadiliman. Ngunit isang bagong enerhiya ang ipinanganak, ang liwanag. Lumikha ang liwanag ng mga buhay na sangkap. Pinuno nila ang madilim na espasyo na dati isang tigang na kaparangan. Sa huli, ipinadala ng Diyos ng liwanag ang 12 zodiac animals na kumakatawan sa kapangyarihan ng 12 Diyos sa mundo upang sama-sama nilang malikha ang isang maayos at mapayapang daigdig. Mula noon, sinamba ng mga tao ang Diyos ng liwanag bilang lumikha. Dahil dito, mabilis na umunlad ang mundo sa nakamamanghang bilis. Ngunit habang lumalawak ang kaharian ng liwanag, unti-unti namang lumiit ang kaharian ng kadiliman. Hindi ito tinanggap ng dilim, kaya agad silang lumikha ng mga demonyo upang simulan ang pakikibaka para sa teritoryo. Subalit dahil sa kapangyarihan at misyon na ibinigay ng Diyos ng liwanag, handang sumabak sa di mabilang na mababangis na labanan ang 12 anghel upang ipagtanggol ang sangkatauhan. Sa huli, sa pamamagitan ng marangal na sakripisyo, natalo ng mga anghel ang mga demonyo. May mga anghel na nag-alay ng kanilang buhay at kapangyarihan upang tuluyang selyuhan ang masamang puwersa. Mula rito, muling naitatag ang payapang mundo ng planeta. Maya-maya, pinili ng mga natitirang Diyos na mamuhay ng payapa sa anyo ng tao. Subalit upang makaligtas, kinailangan din nilang maghanap buhay gaya ng ibang tao. Kaya ipinanganak ang Taisan Oriental Medicine Clinic na mas kilala rin bilang Angel Group. Bumalik sa kasalukuyan, matapos ang trabaho, hindi agad umuwi si Taisan, bagkus ay nagmaneho patungo sa isang kainan sa gilid ng kalsada. Doon, abala ang matandang babae na si Jumson sa pag-aayos ng kanyang pwesto. Nang makita si Taisan, masayang yakap siya ng matanda, ipinapakita ang tuwa sa muling pagkikita. Dito, ang karaniwang malamig na si Taisan ay naging hindi pangkaraniwang mainit, at si Lola Jumson lamang ang nakakaalam na si Taisan ay ang Tiger God. Naalala niya ang mga dekada na ang nakalipas, noong siya ay isang batang babae pa lamang. Noon, inapi ng mga siga ang pamilya ni Jumson, at si Taisan mismo ang nagpakita bilang Diyos tagapagtanggol ng buong palengke. Nang makita ni Jumson ang medyo malapad na pangangatawan ni Taisan, pinayuhan niya itong magbawas ng timbang. Ngunit tugon ni Taisan, 5,000 taon na siyang nagsasanay ngunit hindi nagtagumpay. Idinagdag pa niya na sobra na ang kanyang tagal sa mundo at unti-unti na siyang nanghihina. Sa narinig, agad siyang pinaalalahanan ng matanda na mabuhay ng matagal upang protektahan ang mabubuting tao. Ngunit sagot lamang ni Taisan, matagal na niyang isinuko ang tungkulin ng pangangalaga sa mga tao. Doon, naunawaan ni Jumson ang kanyang kalungkutan dahil alam niyang madalas maging makasarili at walang utang na loob ang sangkatauhan. Ngunit naniniwala pa rin si Jumson na mayroon pang tunay na mabubuting tao na nangangailangan ng proteksyon ni Taisan. Sa huli, pinayuhan niya si Taisan na hanapin ang sariling kaligayahan. Napangiti ng bahagya si Taisan at kinurot pa ang pisngi ng matanda sa biro. Bago umalis, naisa nang bigyan ni Taisan ng pera ang matanda, ngunit tumanggi si Jumson. Sa di kalayuan, may isang matandang lalaki ang nag-akala na manggugulo si Taisan, kaya't inundayan siya ng payong sa galit. Hindi rin niya nakalimutang pagalitan si Taisan dahil sa umano'y kawalang-galang nito sa matanda. Ngunit agad na nakilala ni Taisan ang matandang lalaki bilang si Manbok, ang batang dating palaihi sa higaan.
Paglaon, nakilala rin ni Manbok si Taisan. Hindi nito napigilang yakapin siya ng buong galak. Nagtaka ang matanda kung bakit nanatiling mukhang bata si Taisan. Samantala, sa opisina naman, isang balita ang nakaagaw ng pansin ng mga pulis. Sa isang lugar ng muling pagpapaunlad, natuklasan ng mga arkeologo ang napakaraming labi mula sa panahon ng bato sa ilalim ng mga latak. Ngunit ang nakapagtataka, nakakita rin sila ng mga mineral na may kakaibang hugis at estruktura na mahirap tukuyin ang edad. Naglalabas ang mga ito ng di pangkaraniwang enerhiyang hindi masukat ng mga makina. Kaya naman, naging sentro ng atensyon ng mga iskolar ang pagtuklas na ito. Sa gitna ng hiwagang iyon, sa isang liblib na kuweba, may isang grupo ng mga taong nakabalabal ng itim na nagsasagawa ng sinaunang ritual. Nang masaksihan nila ang kakaibang pangyayari, agad bumalik ang mga tauhan sa lugar upang iulat sa pinuno na natagpuan na nila si Ogui. Sa kabilang banda, nakabalik na si Taisan sa malaking villa. May dala siyang supot ng pagkaing binili mula sa tindahan ni Jumson. Walang tao sa bahay dahil hindi pa nakauwi ang kanyang mga alagad. Inilapag ni Taisan ang pagkain sa mesa at lumapit sa isang nakatagong dingding. Pagdapo pa lang ng kanyang kamay, isang lihim na silid ang bumungad. Sa loob nito'y naroon ang napakalaking yaman na hindi mauubos ng mga inapo ni Taisan sa 3 henerasyon. Samantala, sa madilim na kuweba, nagsimula ang huling ritual. Nagsama-sama ang lahat ng nakabalabal na tagasunod. Mapula ang kanyang mga mata na tila nagbabagang uling, at sa kanyang likod ay nakabuka ang dambuhalang itim na pakpak. Siya ang muling isinilang na demonyo, si Ogui. Sa panig naman ni Taisan, pinagbulay-bulayan niya ang mga sinabi ni Jumson. Unti-unting bumalik ang kanyang mga alaala, ipinapakita ang dahilan kung bakit ayaw na niyang ipagtanggol ang mga tao. Noong panahong iyon, ang mga Diyos ay nagsuot ng anyong tao upang makisama sa mundo. Maayos ang lahat hanggang sa araw na naglakad sina Taisan at Mir sa paligid ng palengke. Doon nila nasaksihan ang isang sigana ng aapi ng mga taga-nayon. Hindi lamang niya tinatapakan ang mga mamamayan, kundi sinubukan pa niyang dukutin ang mga inosenteng dalaga upang gawing kabit. Nang makita ang nakasusuklam na eksena, inutusan ni Taisan si Mir na manatili habang siya naman ang parurusahan ang mga halimaw. Sa ilang simpleng suntok lamang, pinanginig na ni Taisan ang mga siga. At nang 2 siga pa ang nagtangkang sumalakay mula sa likod, mabilis na ginamit ni Mir ang kanyang kapangyarihan upang pigilan sila. Namangha ang mga taga-nayon sa kanilang nakita. Hindi nila maunawaan kung paanong nakalikha ng napakalakas na hangin ang kamay ng dalaga. Sa sobrang takot ng pinuno ng mga siga, agad siyang lumuhod upang magmakaawa at nangakong hindi na muling manggugulo. Matapos ang insidente, nagdala ang mga taga-nayon ng masasarap na pagkain at alak sa mansyon ni Taisan bilang pasasalamat. Sabi nila ay maliit na bagay lamang iyon at umaasang tatanggapin ng kanilang pinuno. Ngunit pagkakain at pag-inom, biglang nagsitumba ang buong grupo. Nang magising si Taisan, lubos siyang nataranta dahil sa labas, nagsisiga ang mga taga-nayon upang sunugin ng buhay si Mir. Lumabas na nang makita ng mga taga-nayon na kaya ni Mir na itapon ang mga siga gamit lamang ang kanyang mga kamay, inakala nilang siya ay isang mangkukulam. Kumalat ang chismis na si Mir ay isang demonyo na bumaba sa lupa upang manlinlang at pumatay ng mga tao. Kaya nilagyan nila ng laso ng alak upang palihim na patayin ang kanilang tagapagligtas. Hindi nag-atubili ang mga walang utang na loob na iyon na magmura sa kawalang pusong nagsiga. Mabuti na lamang at dumating si Taisan sa oras. Hinugot niya ang tukod at dahil dito ay nagsipagtakbuhan ang mga taga-nayon sa takot. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Taisan ang tunay na kalikasan ng tao. Sa libo-libong taon, lagi silang handang tumalikod at magkanulo, at ang gantimpala sa kabutihan ay karahasan. Ito ang dahilan kung bakit hindi na nais ni Taisan na makialam pa sa mundo ng tao. Ngunit sa kasalukuyan, puno pa rin ng pagkalito ang puso ni Taisan. Hindi niya alam kung dapat pa ba niyang akuin ang misyon bilang isang anghel. Sa kuweba naman, matagumpay ang ginawang ritual ng kasamaan. Ang demonyong si Ogui na may dambuhalang pakpak ay nagdulot ng sindak sa lahat ng naroroon. Labis na natuwa ang pinunong si Samin. Ipinagyabang niyang libo-libong taon niyang hinanap si Ogui. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas upang gisingin ang Diyos ng kadiliman. Kaagad pagkatapos, nais gamitin ni Samin ang kapangyarihan ni Ogui upang harapin ang 12. Ngunit agad na sinunggaban ni Ogui ang mayabang na lalaki sa lig. Ipinakita niya kay Samin kung sino ang tunay na Panginoon doon. Kinabukasan, nagpatuloy ang buhay na parabang walang nakaambang dilim sa mundo. Sina Duni, Malsok at Kang Ji ay lumabas para mag-jogging sa umaga. Ngunit sa totoo lang, ang 2 babae lamang ang nakapanatili ng takbo. Mabilis na sumuko si Duni dahil sa pagod. Nang makita yon ng 2, nagpatuloy na lang silang tumakbo. Samantala, pinaalalahanan ni Malsok si Kang Ji na iwan ang pulseras na bato sa bahay dahil sa gabal ito kapag tumatakbo. Bukod pa rito, wala na ring panganib ang nakasalyong demonyo. Ngunit tumanggi si Kang Ji. Pakiramdam niya ay matagal na siyang nakaugnay dito. Para sa kanya, ang pulseras na bato ay isang anting-anting, tanda ng swerte. Kaya hindi niya ito kayang iwanan. Sa kabilang banda, naghanda si Duni ng marangyang pagkain para sa sarili. Hindi rin niya nakalimutang tingnan ang kanyang horoscope sa araw na yon. Nakasaad na malas daw siya ngayon. At malamang ay magkakaroon siya ng alitan sa iba. Pagkasabi pa lang ni Duni, dumating na ang masamang palatandaan, isang asong malakas ang tahol laban sa kanya. Dahil kaya niyang maunawaan ang iniisip ng mga hayop, alam niyang minumura siya nito bilang baboy. Galit na galit si Duni, kaya tumayo at akmang tuturuan ng leksyon ang tuta. Abala naman ang may-ari ng aso sa pakikinig ng headphones, kaya't wala itong kamalay-malay. Mabuti na lamang at dumating sa oras ang mga kasamahan ni Duni upang pigilan siya.
Kung hindi, tiyak na napahamak ang aso. Malakas kumain si Duni, ngunit sa tuwing may bumabatiko sa kanyang anyo, agad siyang nagagalit. Samantala, nagsimula ng kumilos ang demonyong si Ogui. Tahimik niyang pinagmasdan ang lipunan ng tao sa makabagong panahon. Sa daan, nagkasalubong sina Ogui at Mir, ngunit sa isang iglap ay naglaho rin sila sa gitna ng karamihan. Bumalik ang mga lumang alaala. Libo-libong taon na ang nakalipas mula nang nakaharap ni Ogui ang 12 anghel sa isang labanang buhay o kamatayan. Tanging nang magsakripisyo ng kanilang kapangyarihan ang mga Diyos, saka lamang nila matagumpay na naiselyo si Ogui. Ang kasalanan ni Ogui ay ang pagtutol sa Diyos at ang balak na wasakin ang mundo. Kaya't ikinulong siya magpakailanman sa likod ng mga pintuan ng impyerno. Sa kabilang panig, masayang nagpipista ang 12. Tanging ang pinunong si Taisan at si Mir ang wala roon. Tila tuluyan na silang nakihalubilo sa anyo ng tao, sa pamumuhay at maging sa pag-isip. Masayang ipinakita ng dalagang si Bangwol na kakagawa lamang niya ng Citizen Identification Card. Kitang-kita sa kanyang ekspresyon na sinumang manghusga sa pangit na ID photo ay tiyak na lalasunin niya. Pagkatapos noon, inilabas nila ang mga litratong kuha pa noong sinaunang panahon upang hangaan, sariwain, at biruin ang isa't isa. Habang si Mir, sa halip na makisaya kasama ang kanyang mga kasamahan, ay mag-isang nakaupo sa bar. Ang bangungot tungkol sa lalaking walang mukha sa madilim na kuweba ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Sa panaginip, likod lamang niya ang kanyang nakikita, ngunit ang kilabot na nararamdaman ay halos ikasakal niya sa takot. Habang umiinom siya, lumapit ang isang binata at sinubukang akitin si Mir. Ngunit gaano man siya magpa-cute, hindi pa rin siya pinansin ni Mir. Hindi pa doon nagtapos, isa pang lalaki ang lumapit at nangulit kay Mir. Doon na nainis si Mir kaya tumayo siya at umalis. Bago yon, mabilis pa niyang binigyan ng ilang suntok ang dalawang malalaswang lalaki. Samantala, nakaupo naman si Ogui sa mataas na rehas, pinagmamasdan ang makabagong mundo. 1,000 taon pa lang siyang nakaselyo, ngunit ang sangkatauhan ay umunlad na lampas sa kanyang imahinasyon. Tinanong niya si Samin kung ano ang ginawa nito sa lahat ng panahong iyon. Kasabay nito, sinisi rin niya si Samin dahil hinayaang yumabong ang mundo ng ganito. Umamin si Samin na mula nang magsara ang mga pintuan ng impyerno, nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa lahat ng mga taong iyon, namuhay siya ng palihim na ang tanging layunin ay mahanap si Ogui. Dahil tanging si Ogui lamang ang may kakayahang lumaban sa mga anghel at gawing impyerno ang mundo. Sa huli, ginamit ni Samin ang lahat ng uri ng matatamis na salita at nangakong may paraan upang mas lalo pang mapalakas si Ogui. Sinabi niya na nadarama ni Ogui ang enerhiya ni Heitai. Nasaksihan daw ni Samin ang araw ng pagkamatay ni Heitai at ang pagsara ng mga pintuan ng impyerno. Noong panahong iyon, iniwan ni Heitai ang 3 soul stone. Kapag nakumpleto ang 3 at nailipat ang enerhiya sa kaluluwang dragon, ang bagay na iyon ang magbabantay sa enerhiya sa pagitan ng anghel at demonyo. Sa oras na iyon, muling maibabangon ni Ogui ang demonyong kapangyarihan ni Heitai. Siyempre, si Samin ay isang tusong matandang lobo. Ang iniisip lamang niya ay ang sariling immortalidad. Bagamat tumango si Ogui bilang pagsang-ayon na makipagtulungan, malamig niyang binalaan si Samin na kapag siya'y nagtangkang manloko, hihiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Pagkasabi noon, ibinuka ni Ogui ang kanyang mga pakpak at naglaho sa dilim ng gabi. Kinabukasan, lumabas ang grupo ng 12 upang kumain ng pritong manok. Hindi sumama ang pinuno nilang si Taisan dahil abala ito sa paniningil ng utang sa isang may-ari ng tindahan ng kotse. Bagamat siya ay nagpapautang, mabait at maawain pa rin si Taisan kaya't nag-iwan siya ng kaunting pera sa mga may utang bilang baon. Kung nakinig lamang sila kay Taisan, hindi sana sila nabugbog. Matapos iyon, sumakay si Taisan sa kotse upang uminom ng gamot, ngunit napansin niyang wala na siyang natitirang tableta. Wala siyang nagawa kundi tawagan ang doktor upang magpa-appointment at humingi pa ng reseta. Kamakailan, nakararanas si Taisan ng pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga at biglang bumabagsak ang kanyang kalusugan. Wari walang epekto ang gamutan sa kanya. Samantala, patuloy pang nagyayabang ang doktor tungkol sa kanyang kakayahan. Dahil gusto na lamang mapag-isa, pilit na isinuksok ni Taisan ang makapal na salapi sa bulsa ng doktor para hindi na siya makinig pa rito. Ang tanging kailangan na lamang ni Taisan ngayon ay isang payapang tulog at dagdag na gamot upang makayanan ang lahat. Samantala, sa kanilang lungga, nagbabalak ng masama ang mga kalaban upang alisin si Ogui. Noong una, ginising nila ito para gamitin laban sa mga anghel. Ngunit hindi madaling kontrolin si Ogui. Maging si Samin ay tinakot niyang pupunitin kapag nagtangkang umasta. Gayunman, si Ogui lamang ang may kakayahang makahanap ng 3 makapangyarihang bato. Kapag hindi nabuksan ang mga pintuan ng impyerno, unti-unting mamamatay ang mga kalaban. Agad na nag-utos si Samin ng pagbabago ng plano. Inilipat niya ang itim na enerhiya sa kanyang mga tagasunod, dahilan upang mag-iba ang kanilang mga mata. Pagkatapos nito, lumabas agad sila ng lungga. Kasabay nito, sabay-sabay na nagliwanag ang mga kwintas ng mga pulis at ng lahat ng anghel. Hudyat ito na muling bumangon ang masasamang espiritu matapos ang libo-libong taon ng pagkakahimlay. Nalito ang lahat sapagkat nakaselyo na noon ang kanilang banal na kapangyarihan kasabay ng demonyo. Ano ang gagamitin nila upang harapin ang Diablo? Dahil hindi na matatag ang sitwasyon, nagmadali ang lahat na tawagan si Taisan. Ngunit hindi niya sinagot ang telepono. Dahil sa kagipitan, napilitan silang maghati-hati ng gawain upang kumilos. Sa kabilang dako, patuloy na nagpatulo ng dugo si Samin sa mangkok ng tubig at minamanmanan ang lahat sa pamamagitan ng mahiwagang prisma. Kasabay nito, sinubukan ng pulis na kontakin si Mir ngunit nabigo. Sa oras na yon, nakikipagpulong si Mir sa kanyang mga kasamahan sa museo.
Nang matapos ang trabaho ni Mir at papauwi na siya sa kanyang kotse, bigla niyang naramdaman na may sumusunod sa kanya. Ang buong pangyayari ay nasa loob ng tanaw ni Samin sa pamamagitan ng mahiwagang mangkok ng tubig. Agad nagbanggaan ang dalawang panig sa matinding labanan. Ang masasamang espiritu ay tulad ng mga papet na kontrolado ng isang napakalakas na enerhiya. Sila ay naging palaban at walang kapaguran. Sa kabilang banda, ang 12 ay nawala na ang kanilang kapangyarihan at para na lamang mga mortal. Kahit gaano kalakas ang kanilang sining sa pakikipaglaban, hindi nila kaya ang mga demonyo. Isa-isa silang naipit at sugatan, ngunit patuloy pa rin nilang pilit na nilalabanan. Samantala, bumalik si Taisan sa opisina, ngunit hindi niya nadatnan ang kanyang mga kasama. Nang makita ni Taisan ang nagliliwanag na bato, agad niyang naunawaan na bumangon na ang mga demonyo. Sa garahe, nagpapatuloy ang laban ngunit wala pa ring malinaw na panalo. Si Malsuk, na karaniwang pinakamagaling sa martial arts, ay napasupil na rin ng kalaban. Halos maubos na ang lakas ng buong grupo at tila hindi na sila magtatagal. Maliwanag na ang pangunahing target ng mga kalaban ay si Mir. Nakita yon ng lahat kaya't ginawa nila ang lahat upang pigilan kahit na sila mismo ay sugatan. Samantala, nakarating din sa oras si Bangwol sa kinaroroonan ni Taisan. Puno ng pag-aalala ang dalawa para sa kanilang mga kasamahan. Sa kabilang panig, nakatayo si Ogwi sa bubungan at biglang kumislap na pula ang kanyang mga mata. Pakiramdam ni Ogwi ay naramdaman din niya ang pagbangon ng Diablo. Samantalang ang 12 ay unti-unti nang naubusan ng lakas. Mabuti na lamang at dumating ang mga pulis sa oras. Hinugot ni Marok ang kanyang makapangyarihang baston at binugbog ang mga kultista. Nang makita niyang hindi maganda ang sitwasyon, hinimok niya ang lahat na agad na tumakas. Pagkasabi nito, agad siyang nagbato ng orasyon na nagpahinto sa mga kultista. Sinamantala ng 12 ang pagkakataon upang tulungan ang isa't isa na umatras. Samantala, nanatili pa rin si Ogwi sa bubungan. Kahit nasa 10 kilometro ang layo, malinaw niyang nakikita ang lahat ng nangyayari sa basement ng garahe. Mahina niyang ibinulong na matagal-tagal na rin mula nang muli niyang makita ang kanyang mga dating kakilala. Sa kabilang panig, alam ni Samin na pinipigilan ang kanyang mga tagasunod sa kapangyarihan, kaya't ginamit niya ang teknik ng pagsanib ng espiritu upang alisin ang pagkakaselyo. Dahil sa isang pagkakamali, biglang inatake si Marok ni Samin. Dahil dito, mabilis na nabuksan muli ang lahat ng kulto. Nang halos masakal na si Marok, mabilis na umatake si Won Sung upang iligtas siya. Kaagad pagkatapos, ibinaon ni Marok ang kanyang baston at ginamit ang lakas upang bumawi. Ngunit ginamit ni Samin ang kanyang mahikanang pagtawag upang alisin ang kanyang mga alagad. Bago tuluyang naglaho ang aura ng mga alagad, nadama pa ni Marok ang pinagmumulan ng masamang kapangyarihan. Labis na ikinagulat ni Marok na ang kultong masama ay si Samin mismo ang kumokontrol. Nagsimula ng kabahan ang mga nakababatang miyembro, nagtatanong kung muling nabuhay na ba ang mga sinaunang demonyo. Malinaw na naramdaman ng lahat ang pamilyar na masamang aura. Ngunit upang hindi sila lalong mag-alala, siniguro ni Marok sa kanila na ipagpapatuloy niya ang masusing pagsisiyasat. Pinayuhan ni Marok ang grupo na pansamantalang umuwi muna upang gamutin ang kanilang mga sugat at magpahinga. Samantala, galit na galit si Taisan dahil hindi niya makontak ang kanyang mga nakababatang kasamahan. Nang masaksihan ni Taisan na sugatan ang kanyang mga katim, hindi niya napigilang masaktan at magalit. Pagkaraan, tinawag siya ni Marok sa isang pribadong silid upang talakayin ang sitwasyon. Si Bangwol ay isang doktor ng tradisyonal na medisina Chino. Espesyalista siya sa pangolekta ng mga bihirang halamang gamot para sa paggamot. Sa pagkakataong ito, maaari niyang ilabas ang mga ito upang makatulong sa kanyang mga kasama. Si Mir naman, matapos ipa-ultrasound ang kanyang pulsuhan at walang nakitang problema, ay nagpaalam na lalabas muna. Samantala, sinamantala ng binatang puti ang buhok na si G-Doll ang pagkakataon upang pumasok sa bodega ng mga gamot at mag-ikot. Habang paikot-ikot si G-Doll, nakakuha siya ng masasarap na tuyong halamang gamot. Balak niyang dalhin ang mga ito para gawing pulutan sa inuman. Hindi inaasahan, nang isinubo niya ang mga ito, nalason siya at nagsimulang bumula ang bibig. Sa kabilang sulok naman, sumasailalim sa steam treatment ang malaki ang tiyan na si Duni. Ngunit dahil sobrang laki niya, isang bugang hininga lang ay nahipan niya ang isang basong tubig. Kasabay nito, malikot din si Won Sung. Dahil sa kuryosidad, inikot niya ang massage machine at nakuryente siya, dahilan upang magbaluktot ang kanyang mukha. Sa harap ng mga pasyenteng ganito kakulit, walang nagawa si Dr. Bangwol kundi magpailing. Eksakto namang dumating sina Taisan at Marok upang kamustahin ang kalagayan ng lahat. Ngunit ang nasa isip nila ay kung saan nagmula ang masasamang kulto. Alam ng lahat na noong nagsara ang mga pintuan ng impyerno, nakaselyo rin ang lahat ng kapangyarihan ng dilim at liwanag. Subalit na yung sila'y anyong ordinaryong tao lamang, tiyak silang mamamatay kung haharapin nila ang mga pinalayang demonyo. Bagamat naguguluhan ng lahat, determinado pa rin silang protektahan ang sangkatauhan. Si Taisan lamang ang may iniinatang dating hinanakit. Sa isip niya, makasarili ang mga tao at hindi karapat-dapat protektahan. Ito ang dahilan kung bakit ayaw na niyang protektahan ang sangkatauhan. Ang nais lamang niya ay ingatan ang kanyang mga kasamahan. Nang marinig iyon, agad na tumutol si Kang Ji at pinayuhan ang kanilang pinuno na baguhin ang kanyang isip. Nagkaroon ng pagtatalo ang grupo tungkol sa misyon nilang protektahan ang tao. Sa puntong iyon, nagsalita si Marok upang pakalmahin ang sitwasyon. Inaya niya si Won Sung na uminom sa isang bar at mag-usap dahil ramdam niyang masyadong mabigat ang naging usapan. Nauunawaan naman ng lahat na hindi madaling kamuhian ng tunay si Taisan ng mga tao. Si Kang Ji ang may pinakamatinding pagmamahal sa sangkatauhan, kaya nais niyang ipagtanggol ang mga ito.
Magiliw na puna ni Marok na si Taisan ay tila malamig sa panlabas ngunit mainit ang puso. Nais din ni Taisan na alamin ang tungkol sa muling pagkakatawang tao ng masamang espiritu, ngunit natatakot siyang magsalita. Kaya ayon kay Marok, lubos na kayang akuin ni Won-sung ang posisyon ni Taisan. Dapat na samantalahin ni Won-sung ang pagkakataon upang katawanin si Taisan sa paghahanap ng reinkarnasyon ng masamang espiritu. Kasabay nito, palihim na binuksan ni Taisan, ang Tiger God, ang lihim na pinto. Ang lugar na iyon ay dating libingan ng mga anghel. Orihinal na may 12 kasapiang pangkat ng mga Diyos, ngunit matapos ang isang laban ng buhay at kamatayan, 4 ang nagsakripisyo. Noong panahong iyon, ginamit ni Marok ang kanyang baston upang gawing bato ang kanilang mga katawan, upang manatiling buo ang kanilang anyo. Labis na nalungkot ang lahat sa pagkawala, lalo na si Taisan na siyang pinuno ng mga Tiger God. Sinisi niya ang kanyang sarili bilang leader na hindi na ipagtanggol ang mga kasama. Ito ang dahilan kung bakit sa kasalukuyan, ayaw na niyang may mawala pang kasamahan. Bigla namang lumitaw mula sa kung saan si Marok. Isiniwalat niya na ang gumising sa demonyo ay si Samin. Ipinaalala ni Marok kay Taisan na isinilang ang mga anghel upang protektahan ang tao. Ngunit gaano man siya magpayo, matigas pa rin si Taisan at ayaw makinig. Tumanggi siyang iligtas ang sangkatauhan at nais lamang niyang panatilihing ligtas ang 12. Bagamat ganoon ang kanyang sinasabi, nagmamalasakit pa rin si Taisan sa mga tao. Nagdala siya ng malaking halaga ng pera sa isang tindang tabing kalsada upang bilhin muli ang pwesto at sabay nagbabala sa mag-asawang matanda na umalis na dahil malapit nang may maganap na panganib. Sa kabilang panig, pumayag si Mir na bumalik sa kanilang tahanan upang suportahan ang mga kasama. Kinabukasan, nagjo-jogging si Kang Ji, ngunit iniisip pa rin ang pagtatalo nila ng kanyang nakatatandang kapatid na si Taisan. Umaasa siya na si Taisan ang magpoprotekta sa kanilang magkakapatid at sila naman mismo ang tutulong sa mga tao. Samantala, dala ni Won-sung ang demon detector at naglibot kung saan-saan. Nang pindutin niya ang switch, nagkulay berde ang paligid. Kapag may natukoy na anomalya, lilitaw ang isang kulay kahel na tuldok sa screen. Niloko niya si G-Doll na kailangan niyang makilahok sa pagsugpo ng sindikato ng droga. Ngunit sa katotohanan, naglalakad-lakad lamang siya sa gubat upang maghanap ng bakas ng Diablo. Subalit kahit matagal nang naglalakad si Won-sung, wala pa ring lumilitaw na kulay kahel na tuldok. Samantala, si Dr. Bangwol na wala namang ginagawa sa bahay ay nag-ensayo ng pagpana. Ngunit ginamit niyang panangga si Duni, dahilan upang halos malaglag sa takot ang binata at muntik nang mapaihi sa pantalon. Mabuti na lamang at magaling pumana si Bangwol, kung hindi, maaaring naging barbecue stick na si Duni. Samantala, dumating ang mga pulis sa Pambansang Instituto ng Pananaliksik kung saan kakaulat lamang ng isang nakawan. Sa mga bagong nahukay na artifact, natuklasan nilang isang itim na bato lamang ang nawala. Wala nang iba pang ninakaw. Sa sandaling iyon, tumawag si Won-sung upang magreklamo. Sinabi niyang buong araw na siyang naglilibot sa gubat, ngunit hindi pa rin niya natatagpuan ang masamang espiritu. Agad siyang inaliw ni Marok, pinaalalahanan na ang lugar na iyon ang mismong unang pinagsimulan ng masamang espiritu noong nakaraan. Pinayuhan din ni Marok si Won-sung na kung nais niyang pumalit kay Taisan bilang pinuno, kailangan niyang magsikap ng husto. Nang marinig ito, pansamantalang nakaramdam ng ginhawa si Won-sung at ipinagpatuloy ang kanyang misyon. Itinago ng dalawa ang usaping ito at hindi sinabi sa ibang miyembro ng 12. Samantala, dinala ng mag-asawang matanda na sina Jumson ang pera at mga tiket sa eroplano pabalik kay Taisan. Buo ang kanilang pasya na kahit gaano man kapanganib, ayaw nilang iwan ang pwesto sa bangketa na pinagkaabalahan nila habang buhay. Nagsimulang alalahanin ni Mrs. Jumson ang mga nangyari mahigit 15 taon na ang nakalilipas. Noon, madalas guluhin ng isang grupo ng mga siga ang maliliit na tindero sa palengke. Pinipilit nilang paalisin ang lahat upang agawin ang lupa. Nang hindi sila magtagumpay sa pakiusap, dumaan sila sa dahas at winasak ang lahat. Nang malaman ng 12 ang nangyayari, hiniling nila sa kanilang nakatatandang kapatid na si Taisan na kumilos upang ayusin ang gulo. Noong una, ayaw ni Taisan tumulong sa mga tao. Ngunit sa huli, kumilos pa rin siya ayon sa kanyang kalooban. Sa ilang simpleng suntok lamang, mabilis niyang napuruhan at napabagsak ang mga siga. Tumingin ang pamilya ni Jumson kay Taisan nang may pasasalamat. Sa ilalim ng liwanag, lumitaw si Taisan na parang isang Diyos. Dahil pamana ng kanyang ina ang pwesto sa bangketa, hinding-hindi ito gustong iwan ni Jumson. Lagi niyang inaasam na patuloy na ipagtanggol ni Taisan ang mga tao tulad ng ginawa niya noon. Kasabay nito, inimbitahan ng magkakapatid si Mir sa ampunan para magsagawa ng gawaing kawanggawa. Humingi ng paumanhin si Mir dahil namuhay siyang hiwalay at hindi nakasama sa lahat noon. Biglang nakakita si Mir ng ilusyon ng kanyang mga kasamang sugatan ng malubha, hudyat ng paparating na masama. Sa bubungan naman, hawak ni Ogwi ang itim na batong ninakaw niya mula sa museo. Ngayong nasa kanya na ang isang bato, 2 na lamang ang kulang upang makamtan ang sukdulang kapangyarihan. Sa pag-uusap tungkol sa mga bato, kailangan ding ikwento ang pinagmulan ni Heitai. Libo-libong taon na ang nakalipas, si Heitai ay isang batang laging sumusunod kay Taisan, ang Tiger God. Hindi mapalagay noon si Taisan dahil hindi niya alam kung sino ang batang iyon. Ipinaliwanag ni Marok na nilikha siya ng Diyos. Taglay niya ang parehong katangian at kapangyarihan ng 12 dahil siya ang pinakakawangis ng Tiger God. Madalas sumunod si Heitai sa kanya. Kalaunan, ang batang iyon ang gaganap ng responsibilidad na ipagtanggol ang mundo katulad ng iba pang mga anghel. Noong una, hindi komportable si Taisan, ngunit kalaunan ay nahulog ang loob niya kay Heitai. Lumipas ang mga taon at lumaki ang bata, itinuring si Taisan bilang nakatatandang kapatid.
Palagi namang pinaalalahanan ng Tiger God ang kanyang mga nakababatang kapatid na tandaan na ang layunin ng kanilang pag-iral ay upang ipagtanggol ang tao. Magkatuwang silang lumaban sa maraming digmaan at dumaan sa hindi mabilang na matitinding laban. Bumalik sa kasalukuyan, nagtipon ang 12 sa bahay pangkomunidad. Ginawa ni Bangwol si Duni bilang target buong araw. Ang iba namay nagbalik matapos ang buong araw ng pagtulong sa ampunan. Nakabalik din si Wonsung mula sa kanyang paglalakad sa gubat upang maghanap ng bakas ng Diablo. Nagsalo ang grupo ng mabangong pritong manok at ipinagdiwang ang pagbabalik ni Mir. Matagal-tagal na ring hindi naging ganito kasaya ang 12. Ibinahagi ni Jidol ang bonus ngayong buwan sa kanyang mga kasamahan. Dahil mahaba ang kanilang buhay, kailangan pa rin nila ng pera upang mamuhay na parang ordinaryong tao. Hindi rin nakalimutang magyabang si Wonsung, sinabing kung sino man ang mangangailangan ng tulong sa hinaharap ay maaaring dumiretso sa kanya, pahiwatig na iniisip na niya ang posibilidad na pumalit kay Taisan bilang pinuno. Dahil hindi na sila ginugulo ng mga demonyo nitong mga araw, nakaramdam ng kaunting ginhawa ang lahat. Bigla namang dumating ang mga pulis, nais makausap si Taisan ng pribado. Sa oras na yon, lasing na si Taisan. Madalas siyang bangungutin tungkol sa muling pagbagsak ng mundo. Tuwing nagigising, hindi pa rin niya matakasan ang pagkabigla at takot. Kaagad pagkatapos, ipinakita ni Marok kay Taisan ang isang video clip na kinuha mula sa kamera ng pambansang museo. Makikita roon na pumasok si Ogui at ninakaw ang itim na bato. Pagkadampi niya sa bato ng espiritu, biglang nagliwanag ang kanyang puso, patunay na may mahiwagang ugnayan ng kapangyarihan si Ogui at ang bato. Pinaghihinalaan nilang si Samin ang gumising kay Ogui at nag-udyok sa kanya upang kunin ang bato. Ang agarang gawain na yon ay pigilan si Mir na makontak at mahulog sa kanilang kamay. Bukod dito, kailangan ding mabilis na matagpuan ang lungga ng kulto dahil mas mabuting sila ang kumilos kaysa nakaupo lamang na naghihintay sa kamatayan. Sa kabilang panig, nakatulala si Samin na may matandang anyo, inaalala ang araw na winasak ni Taisan si Heitai. Noon, halos patay na siya, bali ang katawan, durog ang isipan, at hirap huminga habang nakahandusay. Nakita niya ang 3 bato na iniwan ni Heitai. Biglang lumitaw si Ogui at tinukso si Samin na hindi pa ito ngumiti kailanman. Ang pangit na mukha ni Samin ay laging nakakunot at walang kasiyahan. Sa tingin ni Ogui, kung umiti man si Samin, baka mas mapabilis ang pagtipon ng 3 bato ng espiritu. Kinagabihan, umakyat ang 2 sa bubungan upang damhin ang simoy ng hangin. Nang lumipad ang mga uwak, ginamit ni Ogui ang kanyang pulang mata na nakababatid ng libu-libong milya upang hanapin ang lokasyon ng mga bato ng espiritu. Kinabukasan, sa isang junkyard, aksidenteng nahukay ng isang manggagawa ang isang nagliliwanag na bato. Bago pa niya ito masuri, agad nang lumitaw ang kulto. Nagkataon naman na naglalakad-lakad si Wonsung malapit sa lugar na yon, kaya nang magpakita ang signal sa screen ng aparato, agad siyang tumakbo kasunod ng mapa. Samantala, nakikipagsuntukan sina Malsuk at Mir. Itinaas ni Mir ang kamay at lumikha ng isang napakalakas na puwersa na nagpabagsak sa kalaban. Namangha si Malsuk na kahit nawala na ang kapangyarihan ng lahat ng kanyang mga kasamahan, nananatili pa rin ang mahika ni Mir. Hindi maiwasang humanga si Malsuk sa kapangyarihan ng Diyos Dragon. Dahil dito, nakaramdam din ng kaunting kapanatagan si Malsuk. At least may isa pa ring miyembro sa grupo na taglay ang banal na kapangyarihan. Matapos ang laban, lumabas ang 2 upang kumain ng sorbetes at mag-relax. Inisip ni Malsuk na kung kasama lamang nila si Marok na pulis, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga demonyo. Subalit, sa katotohanan, isa lamang ordinaryong tao si Marok. Hawak lamang niya ang isang makapangyarihang baston. Noong huli niyang hinarap ang masamang grupo, malaki ang naubos sa kanyang lakas. Sa kasalukuyan, hindi pa rin alam ng 12 ang pinagmulan ng mga demonyo at ang tunay na lawak ng kanilang kapangyarihan. Naging mausisa si Malsuk tungkol sa panaginip na naging dahilan upang iwan ni Mir ang kanyang mga kasama at mamuhay ng hiwalay. Ngunit nanahimik lamang si Mir. Hindi pa siya handang isiwalat iyon. Samantala, naging malapit na magpartner si Duni at Bangwol sa Oriental Medicine Clinic. Naghanda si Bangwol ng isang uri ng halamang gamot na pansamantalang nagpapalakas upang labanan ang mga demonyo. Ngunit kapag nawala na ang bisa ng gamot, matinding sakit ang mararanasan ng katawan. Nag-aatubili si Duni noong una, ngunit dahil napakabango ng gamot, itinago niya ito sa kanyang bulsa. Kasabay nito, nagpatawag ng pagpupulong si Marok upang magsama-sama ang grupo ngayong gabi at iulat ang kalagayan. Sa pulong, ibinunyag ni Marok na si Samin ang gumising kay Ogui. Bagamat hindi pa malinaw kung ano ang tunay na pakay ni Samin. Tinawag naman ni Taisan si Mir sa silid upang kausapin. Nais malaman ni Taisan kung may nakatagpo ba siyang kakaibang tao nitong mga araw. Dahil sa huling pag-atake ng kulto, malinaw na si Mir ang kanilang pakay. Upang masiguro ang kaligtasan, nagpasya si Taisan na siya mismo ang mag-imbestiga sa pakana ng kontrabida. Kasabay nito, pinaalalahanan din niya si Mir na manatili muna sa bahay kasama ng lahat. Nang maalala ni Mir ang bangungot na matagal nang bumabagabag sa kanya, bahagya siyang nanginig. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili na pumasok sa isang kuweba. Nakatayo siya sa harap ng isang kontrabidang naglalabas ng nakakatakot na aura. Samantala, sugatan ng husto ang 12. Natatakot siyang dumating ang araw na maging pabigat siya at mailagay sa panganib ang kanyang mga kasama. Kasabay nito, patuloy na naglalakad si Wonsung sa gubat, walang kapaguran sa paghahanap ng lungga ng mga demonyo. Pagkatapos ng buong araw ng pagpapawis, natuklasan niya ang kinaroroonan ng masamang kulto at tahimik na sinundan sila. Pumasok ang grupo sa isang lagusan at sa isang iglap, naglaho silang lahat na parang bula. Tiyak na may lihim na harang sa lugar na ito na hindi basta-basta natutunto ng iba.
Sa kabilang panig, tinitigan ni Taisan ang pader na may guhit ng mga zodiac symbol. Biglang sumakit ang kanyang dibdib sa pagbabalik ng mga alaala. Noon, nagmamakaawa si Mir sa kanyang nakatatandang kapatid na huwag patayin ang demonyo. Ngunit dahil sa galit at responsibilidad na ipagtanggol ang sangkatauhan, nais ni Taisan na siya mismo ang umaka sa demonyo. Habang nakalubog sa pag-iisip si Taisan, biglang dumating si Wonsung at nagulat na natagpuan na niya ang taguan ni Samin at ng mga uwak. Kasabay nito, iminungkahi ni Wonsung na dapat agad gumawa ng plano ang grupo bago pa mahuli ang lahat. Samantala sa kanilang lungga, nagdiriwang ang dalawang kontrabida matapos matagpuan ang dalawang bato ng espiritu. Naniniwala silang kapag nadagdag pa ang huling bato at ang kaluluwa ng dragon na nasa katawan ni Mir, lubusan nang mapapasakamay ni Ogui ang sukdulang kapangyarihan ni Heitai. Nag-aalala si Black Crow dahil palaging nasa tabi ni Mir ang Tiger God upang ipagtanggol siya, kaya't hindi madaling dakpin si Mir. Ibinunyag ni Samin na nawala na ang lahat ng kapangyarihan ng 12 mula nang selyuhan ang mga pintuan ng impyerno. Bukod pa rito, bagamat malamig si Taisan, mayroon din siyang nakamamatay na kahinaan. Kinabukasan, palihim na naglakbay sina Taisan at Marok upang hanapin ang Diablo. Hindi nila ipinaalam sa kanilang mga kapatid. Natatakot si Taisan na madamay ang kanyang mga kasama kaya inutusan niya si Marok na sumunod ng malapitan. Sa kabilang panig, alam na ng grupo ng kulto ang kahinaan ng Tiger God. Naghahanda na silang atakihin ang mag-asawang Jumson. Nakapaskil ang takip sa mukha at nangingitim ang mga mata, animoy mga mensahero ng kamatayan. Agad namang nagliwanag ang bato, hudyat na kumikilos na ang demonyo. Tumawag ang mga miyembro ng 12, pinipilit si Taisan na magtungo agad sa tindang bangketa. Samantala, halos malapit na si Taisan sa madilim na harang ngunit kinailangan niyang bumalik upang sumaklolo. Lumabas na lahat iyon ay pakana lamang ng kulto upang akitin ang mga anghel sa kanilang patibong. Kawawa ang mag-asawang matanda, lupaypay na sa pagpapahirap sa kanila. Nagbuwis ng buhay ang matanda upang sagipin ang kanyang asawa ngunit bigong lumaban. Sa isang magaan na pitik ng kamay ng kontrabida, agad siyang bumagsak ng walang malay. Nang makita yon, sinamantala ng matandang babae na si Jumson ang pagkakataon upang tumakbo patungo sa istasyon ng tren. Habang tumatakbo, umiiyak siyang sumisigaw ng tulong na may mga demonyo. Ngunit wala ni isang umintindi sa kanyang kakaibang kilos. Samantala, malapit na siyang abutan ng kulto na pursigidong huwag siyang makawala. Ginamit ni Jumson ang lahat ng kanyang lakas upang makatakas. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng pansamantalang taguan sa palikuran. Nanginginig si Jumson habang taimtim na nananalangin sa langit at kay Buddha. Nang kukunin na niya ang kanyang cellphone upang tawagan ang mga pulis, biglang sumugod ang grupo ng kulto sa palikuran. Sa sandaling iyon, nangangatog na lamang siya sa takot na madiskubre. Samantala, sa labas, dumating si Taisan upang iligtas ang matanda. Nang malaman niyang nasa istasyon ng tren si Jumson, agad siyang nagtungo roon upang sagipin ito sa bingit ng panganib. Sakto ang kanyang pagdating. Inutusan ni Taisan si Marok na ilayo si Jumson mula sa lugar habang siya ay nanatili upang harapin ang grupo ng kulto. Subalit napalibutan na sina Marok at ang matandang babae. Dagsa ang kulto na parang mga langgam. Hindi nila pinayagang makatakas ang kanilang biktima. Mabuti na lamang at dumating ang 12 upang buksan ang daan para sa kanilang mga kasama. Sumugod sina Malsuk at Duni upang harangin ang kalaban ngunit agad din silang natalo. Dahil sa napakaraming kaaway at sa pagkakasiguro ng kanilang mga kapangyarihan bilang anghel, halos wala silang magawa upang lumaban. Isa sa kanila ang nagpasya na maiwan upang lumaban kasama nina Malsuk at Duni. Samantala, ipinagpatuloy ng iba ang paghabol sa grupo ni Jumson. Lumabas na lahat pala ay plano ni Samin. Sadya niyang hinati ang 12 upang madaling masilo si Mir. Pinangunahan ni Samin ang kanyang mga tauhan upang sirain ang harang at sumugod na parang gutom na tiger. Sa mga sandaling iyon, tanging sina Mir at Dr. Bangwol na lamang ang naiwan sa bahay. Agad silang naghanda sa panlaban. Mabilis na itinaas ni Bangwol ang kanyang pana at itinapat ito sa mga kontrabida. Ngayon, nakaharap ang 12 sa isang mabagsik na labanan para sa kanilang kaligtasan. Sa gitna ng matinding tensyon, biglang naalala ni Mir ang isang alaala mahigit 15 taon na ang nakalipas. Noon, tinulungan ng 12 ang karinderya ng mag-ina ni Jumson. Mula nang maparusahan ang mga siga, hindi na sila nangahas na buluhin pa ang mga nagtitinda sa palengke. Lubos ang pasasalamat ng ina ni Jumson sa kanilang pagliligtas. At si Batang Jumson naman, lalo siyang humanga at sumamba kay Taisan. Gumuhit pa siya ng larawan ng Tiger God bilang isang maliwanag na bituin sa kalangitan. Bagamat malamig at tahimik si Taisan sa panlabas, likas naman siyang mabait. Palihim siyang tumutulong sa mga tao. Noong panahong iyon, pinag-uusapan ng mga miyembro na matagal nang hindi nakikipag-ugnayan ang kanilang pinuno sa mga tao. Halos 100 taon na mula noon. Kaya tinanong ni Jumson kung sino ang kanilang tagapagligtas. Sabay-sabay namang sinabi ng 12 na siya ay si Taisan. Sa kasalukuyan, iniutos ni Samin ang kanyang mga tauhan na sumugod upang atakihin sina Mir at Bangwol. Kaagad, tumama ang lasong palaso ni Bangwol at nakabagsak ng 2. Ngunit nang napalibutan si Bangwol ng mga tauhan, palihim na nagpakawala si Samin ng madilim na enerhiya na nagpabagsak kay Bangwol. Dahil sa galit, pinakawalan ni Mir ang kanyang kapangyarihan at tinangay ang mga tauhan upang mailigtas ang kanyang kapatid. Subalit sa harap ng madilim na kapangyarihan ni Samin, siya'y napasuko. Bumalik ang nakaraan. Abala ang mga miyembro sa pagsasakay ng gamit sa sasakyan upang lumipat sa bagong base. Samantala, sina Taisan, Wonsung, Duni, at Jidol ay lumipad patungong Pilipinas para mangolekta ng utang.
Ngunit ang totoo, nagpunta sila upang siyasatin ang grupo ni Samin. Sa kabilang panig, nagyaya ang mga babae na magcamping upang magpahinga matapos ang nakakapagod na mga araw. Sa camping, ninamnam ni Malsuk ang amoy ng nilulutong pagkain. Pagkatapos, tinikman niya ang sabaw ngunit nabilaukan. Nang makita yon, sinubukan din ni Kang Ji ang sabaw at nabilaukan din mapait ang lasa ng sabaw, parang karamel masyado. Lumabas na si Bangwol pala ang nagtimpla nito. Noon, abala pa rin siya sa pagsaboy ng samut-saring kakaibang pampalasa sa isa pang putahe. Habang pinipigilan siya ng mga kapatid na babae sa pagluluto, biglang lumitaw si Mir. Masayang niyakap ni Mir ang kanyang mga kapatid, at sabay-sabay silang naglaro sa paligid ng apoy. Ngunit ang tunay na pakay ni Mir ay ang mahiwagang elixir. Iyon ang potion na ipinahanda niya kay Bangwol para kay Duni sakaling dumating ang panganib. Eksakto namang sumulpot ang isang ilusyon sa isipan ni Mir. Nakita niya si Taisan na nakahandusay sa lupa, unti-unting nauupos ang kanyang kapangyarihan. Sa pagbabalik sa labanan, inilabas na ni Duni ang espesyal na elixir na inihanda ni Bangwol. Pagkainom niya nito, unti-unting nagbago ang katawan ni Duni. Naglabas ng usok ang kanyang buong katawan at namula ang kanyang balat. Muling bumalik ang kapangyarihan ng isang anghel. Buong bangis na sinalakay ni Duni ang demonyo. Ngunit hindi ordinaryo ang demonyong ito. Nakipagsabayan siya kay Duni, dahilan upang unti-unting mawalan ng kontrol ang kapangyarihan ni Duni. Nang maitapon na ni Duni ang demonyo, bigla namang umiral ang side effect ng elixir at binalot ng matinding sakit ang kanyang katawan. Mabilis na tinapos ni Malsuk ang demonyong iyon, saka inalalayan si Duni upang makaalis doon. Sa kabilang panig, nahihirapan ang grupo ni Marok laban sa legion ng mga demonyo. Mga tauhan silang pinagkalooban ng demonyong lakas. Kahit gaano pa salakay ng grupo ni Marok, hindi nakararamdam ng sakit ang mga demonyo. Ang tanging kapangyarihan ay mula sa mahiwagang baston ni Marok, ngunit nagamit na niya ito upang ipagtanggol si Mrs. Johnson. Dahil doon, ang natitirang mga miyembro ay pinahirapan ng mga demonyo. Sinubukan nilang tumakas mula sa pagkakakulong, ngunit wala ang kapangyarihan ng mga anghel kaya't hindi sila naging katapat ng mga demonyo. Habang unti-unti nang nawawala ng pag-asa ang mga tauhan, lumitaw si Taisan na parang tagapagligtas. Bumayo siya ng mga kamao at pinabagsak ang bawat isa. Bagamat wala na ang kanyang kapangyarihang pang-anghel, ang kamao ni Taisan na hinubog ng libu-libong taon ay hindi basta-basta. Mag-isa niyang nilipol ang lahat ng demonyo, walang sinuman ang nakabangon. Samantala, sa isang malayong museo ng folklore na matagal nang nalimot ng panahon, natagpuan ng mga demonyo ang hinahanap nila. Iyon ang huling bato ng kaluluwa, nakatago bilang isang ordinaryong batong sinauna. Habang naglalakad si Ogwi, bigla niyang naramdaman ang matinding sakit. Usisero siyang bumaba sa silong at natagpuan ang isang mahiwagang kulungan. Laking gulat ni Ogwi nang makita niyang nabihag na ni Samin si Mir. Sa pagbabalik sa mansyon, wasak na ang lahat ng nasa paligid. Mga bakas iyon ng mga demonyo. Si Bangwol lamang ang natirang nakahandusay sa sahig. Agad na nilapitan ng lahat at inalalayan ang kanilang nakababatang kapatid. Sa sandaling iyon, napagtanto nilang dinala na si Mir. Galit na tinanong ni Taisan kung sino ang may kagagawan at nalaman niyang si Samin ang nasa likod nito. Nagngangalit ang galit ni Taisan at nais na niyang sagipin agad si Mir, ngunit pinigilan siya ni Marok. Sa ngayon, hindi pa nila kayang lumaban sa mga demonyo. Kailangan nilang magkaroon ng mas tiyak na plano upang mailigtas si Mir. Pagkatapos, pinakalma ni Marok si Taisan at sinabing tiyak na makakahanap sila ng paraan upang maisalba si Mir. Nang marinig iyon, nagtungo si Taisan sa silid ni Jomson upang tingnan ang kalagayan. Sa mga oras na iyon, naghihinalo na si Jomson. Ang sugat na dulot ng demonyong enerhiya ay labis na nagpahirap sa matanda. Nangitim na ang kanyang balat at mahina na ang kanyang paghinga. Ginamit na ni Bangwol ang lahat ng pinakamahalagang halamang gamot, ngunit walang bisa. Habang lahat ay wala nang maisip na paraan, nakapag-isip si Wonsung ng isa. Iyon ay ang pagbukas ng pintuan ng impyerno. Kapag nabuksan ang pintuan ng impyerno, babalik din ang nakatagong banal na kapangyarihan. Ngunit tumutol si Marok. Kapag nabuksan iyon, muling malalagay sa panganib ang mundo ng tao. Agad na napaisip ang lahat. Dahil ang bawat padalos-dalos na desisyon ay may kapalit na mabigat. Upang mapanatili ang buhay at mapigil ang pagkalat ng lason, sinubukan ni Bangwol na magturok ng gamot kay Jomson. Ngunit hindi maganda ang kalagayan. Malalim sa pag-iisip, umalis si Marok sakay ng sasakyan. Hindi sinasadyang nakita iyon ni Wonsung. Sa mga oras na ito, tanging si Wonsung lamang ang nakakaalam ng kuta ng mga demonyo. Nais ng lahat na sabihin ni Wonsung ang kinaroroonan. Ngunit sumunod si Wonsung kay Marok kaya't hindi siya nagsalita. Nagkaroon ng pagtatalo. Napagtanto nilang papunta si Marok sa kuta ng kalaban. Agad na nagtungo si Wonsung upang iulat ang balitang ito sa nakatatandang kapatid. Nauunawaan ni Taisan ang nais gawin ng kanyang kapatid. Kaya't agad na tumungo sina Taisan at Wonsung, iniwan ang mga tauhan na naguguluhan. Kasabay nito, sa loob ng kuta ng kalaban, nagising na si Mir. Nasa harap niya si Samin. Gumamit ito ng demonyong enerhiya upang muli siyang mawalan ng malay. Sa mamasa-masang kuta, sinimulan na ang huling ritual. Mahigpit na nakatali si Mir sa isang batong altar na puno ng sinaunang ukit. Dahan-dahang lumapit si Ogwi kay Mir. Napansin ni Samin ang pag-aatubili sa mga mata ni Ogwi. Kaya't inilapag ni Samin ang mahiwagang bato sa altar. Lumawak ang pakpak ng demonyo. Ang kapangyarihan ni Ogwi ang naging dahilan upang magsanib ang tatlong bato sa isa. Isang nakasusuklam na agos ng enerhiya ang dahan-dahang lumamon sa lahat. Itinaas ni Samin ang dalawang kamay habang bumibigkas ng nakakatakot na mga orasyon. Isang maningning na sinag ng liwanag ang dahan-dahang nahugot mula sa katawan ni Mir. Iyon ang kaluluwa ng dragon.
Naging isang bilog ng dalisay na liwanag na lumulutang sa hangin. Nakatayo si Ogui, handang lamunin ito upang tuluyang maibalik ang kapangyarihan ni Heitai. Samantala, sa labas ng lagusan, natagpuan ni Marok ang lihim na pinto. Ginamit ni Marok ang kapangyarihan ng mahiwagang baston. Isang bugso ng berdeng liwanag ang kumalat sa paligid. Sinubukan ni Marok na alisin ang selyo. Unti-unting nagkaroon ng mga bitak ang pader. Ngunit hindi sapat ang kanyang kapangyarihan sa kasalukuyan. Nagsimulang dumugo ang kanyang katawan dahilan upang siya ay mapaluhod sa sakit. Nang malapit ng lamunin ni Ogui ang kapangyarihan ng banal na dragon, biglang bumalik ang isang nakalimutang alaala. Iyon ay isang masayang sandali sa pagitan nina Ogui at Mir. Masakit na hinawakan ni Ogui ang kanyang ulo at saka bumagsak. Nagalit si Samin nang makita niyang nahulog sa lupa ang batong may enerhiya. Tila nabaliwala ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sa sandaling iyon, nagkapira-piraso ang batong pader ng harang. Sumugod si Marok at malakas na tinawag ang pangalan ni Mir. Nabaliw si Samin. Sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan ng mahiwagang bato. Binalot ng demonyong enerhiya ang katawan ni Samin. Ngunit bigla rin itong naglaho. Sa matinding galit, sumugod si Samin at sinugatan si Marok. Ngunit hindi tinablan si Marok. May isa pang demonyo na nagtangkang agawin ang mahiwagang baston. Ngunit sapat ang kapangyarihan ni Marok upang ito ay maging alabo. Tinakot ni Marok ang mga natitirang demonyo. Agad siyang pinalibutan ng mga ito. Kalmadong pinapaikot ni Marok ang kanyang baston, ibinabagsak ang bawat isa. Ang nakakatakot na kapangyarihan ni Marok ay madaling nagdurog sa mga demonyo. Pagkatapos, lumikha si Marok ng 5 kopya ng kanyang sarili. Habang ipinakikilala ang kapangyarihan ng baston, umiti si Marok at umatake. Nakatayo pa rin si Samin, nakamasid at walang ipinapakitang takot. Samantala, isa-isang nilipol ng mga kopya ni Marok ang mga demonyo. Biglang nadiskubre ni Samin ang isang nakamamatay na kahinaan. Isang bugso ng pusikit na itim na enerhiya ang bumulusok na kasimbilis ng kidlat. Hindi nakailag si Marok kaya't nabutas ang kanyang katawan. Bumagsak si Marok sa lupa sa matinding sakit. Kahit malubhang sugatan, pinilit pa rin niyang tanungin si Samin tungkol sa tunay nitong plano. Nais malaman ni Marok kung binabalak ba nitong muling buksan ang pintuan ng impyerno. Sa oras na yon, nagising si Ogui. Naalala niya ang mga laban noong nakaraan. Noon, sugatan ng husto si Ogui at ginawa ni Mir ang lahat upang mailigtas siya. Nananatili pa rin sa alaala ni Ogui ang mga luha ni Mir noong panahong iyon. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Taisan taglay ang kapangyarihan ng Tiger God. Galit na humanda si Taisan upang harapin si Ogui. Ngunit hinarangan siya ni Mir. Ginamit niya ang kapangyarihan ng dragon upang itulak si Taisan palayo. Ngunit hindi natinag si Taisan. Agad siyang bumawi ng atake at itinapon si Mir ng malakas sa pader ng bangin. Lumapit si Taisan. Pinagtibay niya na ito na ang katapusan na nakalaan para kay Ogui. Nang akmang bibigwasan na ni Taisan, dumating si Marok ng tama sa oras upang pigilan siya. Sinabi ni Marok na ito ay kalooban ng Diyos. Tiniyak ni Marok na buburahin niya ang lahat ng alaala ni Mir at Ogui. Kasabay nito, iniutos niya kay Taisan na ilayo muna si Mir. Ang natitira ay siya na ang haharap. Pagkatapos noon, napasigaw si Ogui sa labis na paghati ng dalhin si Mir palayo. Humarap si Marok kay Ogui. Malamig niyang idineklara na mararanasan ni Ogui ang pakiramdam ng mailibing magpakailanman. Lumitaw ang isang bilog na berdeng kapangyarihan. Naghigpit ang mga tanikala, sinalyuhan si Ogui. Impyerno magpakailanman. Sa pagbabalik sa nakaraan, sina Mir at Kang Ji ay nagsisikap noon na habulin ang masasamang espiritu. Bagamat nasilayan na nila, hinayaan pa rin nilang makatakas ang masamang espiritu. Nawala ang bakas, ngunit nanatili ang nakakakilabot na presensya. Mahinang bumulong si Kang Ji na tiyak naririto pa rin yon. Nagpasya siyang maghiwalay sila upang palawakin ang saklaw ng paghahanap. Ilang sandali pa, biglang lumitaw si Kang Ji mula sa likod ng isang sinaunang puno, ikinagulat ni Mir. Nabigo ang habulan. Ngunit hindi ipinakita ni Mir ang pagkadismaya. Sa halip, sa mga mata ni Mir ay sumilay ang matinding pagkabahala. Napansin niya ang isang nakakabagabag na pagbabago. Ang mga masasamang espiritu, na dati naglalakas loob lamang sa dilim, ngayon ay lumilitaw na kahit araw o gabi, at dumarami pa. Sinubukang iwaksi ni Kang Ji ang pag-aalala, ngunit bigla niyang napansin na wala talagang balak si Mir na bumalik kasama niya. Nang sabihing mauna na siya, ang matatag na tingin ni Mir ang naglantad ng katotohanan. Agad niyang naunawaan. Ipinakita niya ang pagkadismaya nang malaman niyang nakikipagtagpo pa rin si Mir sa taong iyon. Pagkatapos, muling ipinaalala ni Kang Ji ang babala ng grupo tungkol sa panganib kapag nilabag ni Mir ang tuntunin. Hindi na ito usapin lang ni Mir. Ipininta ni Kang Ji ang isang nakakatakot na senaryo kapag natuklasan ni Taisan at Marok ang katotohanan habang binibigyang diin din ang kaparusahan na maaaring sapitin ni Ogui. Pagkatapos sabihin yon, tumalikod si Kang Ji, iniwan si Mir sa mapait na pagpili sa pagitan ng pag-ibig at tadhana. Sa kasalukuyan, unti-unting nagkamalay si Ogui. Nagising siya, tiningnan si Mir sa huling pagkakataon, saka ibinaling ang kanyang paningin kay Samin. Lumawak ang pakpak demonyo ni Ogui at lumipad ng diretsyo sa taksil. Naggitngit si Ogui nang matuklasan niyang pinangahas ni Samin na angkinin ang kanyang bato ng kaluluwa. Pagkatapos noon, nakita ni Ogui si Marok, ang dating nagselyo sa kanya, nakahandusay sa lupa at hirap na huminga. Tinanong ni Ogui ang sarili kung sino ang unahin niyang patayin. Sinubukan ni Marok abutin ang mahiwagang baston, ngunit agad siyang itinapon palayo ni Ogui. Sa pagkakataong iyon, sumugod si Samin dala ang patalim upang atakihin si Ogui. Ngunit madali lamang itong naiwasan ni Ogui.
Ang mga pakpak ni Ogui, matitigas na parang bakal, ay naging matibay na panangga na nagpawalang saysay sa lahat ng atake ni Samin. Sa isang iglap ng pagaspas, tuluyang napasailalim ang kalaban. Pagkatapos, pumailan lang si Ogui sa langit upang umiwas at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang mga pakpak upang supilin ang kalaban. Nang bumagsak si Samin sa lupa, ibinigay ni Ogui ang huling dagok, tinapos ang 1,000 taong buhay ng pari. Matapos masupil si Samin, agad na bumaling si Ogui kay Marok, na pilit pang gumagapang patungo sa sinaunang batong altar. Hinarang ni Ogui si Marok at saka mahigpit na sinakal ang kanyang leeg. Malamig na tinanong ni Ogui ang pakiramdam nito mayong hindi na niya maigalaw ang kanyang katawan. Pagkatapos, tinanong niya kung bakit minsan siyang sinalyuhan ni Marok. Sumagot si Marok na yon ay kalooban ng Diyos. Sa sandaling nakaligtaan ni Ogui ang pagbabantay, biglang ginamit ni Samin ang huling patak ng kapangyarihan mula sa bato upang atakihin si Ogui. Binalot agad ng kadiliman ang buong silid. Pagkaraan noon, pumagaspas ng pakpak si Ogui at lumipad palayo kasama si Mir. Sa mga oras na yon, nakabawi na ng kaunting lakas si Samin. Lumikha siya ng bagong hukbo upang habulin ang mga tumakas. Sa malamig na sahig, si Marok lamang ang natira. Naghihinalo, sinubukan ni Marok abutin ang pangkomunikasyon upang tawagan si Taisan. Dumaan ang pamilyar na tinig ni Marok sa linya, mahina at putol-putol. Halu-halong may hinal at kirot. Bawat salita ni Marok ay parang mga martilyong dumadagundong sa puso ni Taisan. Ibinunyag ni Marok na nasipsip na ni Samin ang kapangyarihan ni Heitai, dahilan upang makontrol niya ang mga tao. Dinala na rin ni Ogui si Mir, na ang pakay ay ang kaluluwang dragon na nakatago sa kanyang kaloob-looban. Kapag nakamit iyon ni Samin, magiging hindi na siya matatalo. Sa huli, nagbigay si Marok ng isang huling utos, kailangan buksan ni Taisan ang pintuan ng impyerno. Palalim ng palalim ang kanyang paghinga. Ang huli niyang mga salita ay ukol sa utang na hindi nabayaran at isang huling paumanhin sa buong grupo. Pagkatapos noon, tuluyan nang nawala ang signal. Sa kawalan ng magawa, napasigaw si Taisan ang pangalan ni Marok habang dumadaloy ang kanyang mga luha. Pagkaraan, iniutos ni Taisan kay Wonsong na pabilisin ang sasakyan dahil nanganganib ang buhay ni Marok. Nang dumating sila, isang winasak na tanawin ang bumungad sa kanilang harap. Sa gitna ng mga guho, nakita ni Taisan ang walang buhay na katawan ni Marok. Bumagsak si Taisan sa kanyang mga tuhod, yakap-yakap ang kasamang pumanaw, ang nakatatandang kapatid na bumagsak. Ang kanyang sigaw ay hindi na sigaw ng isang Diyos, kundi ng isang taong nawalan ng minamahal. Dinala nila pabalik sa base ang katawan ni Marok. Wasak ang damdamin ng lahat sa pagkawala ng isang nakatatandang kapatid, isa na ginugol ang buong buhay upang ipagtanggol ang nakababata. Unti-unting naglaho ang baston kasabay ng katawan ni Marok. Pinagmasdan ng lahat ang bugso ng berdeng liwanag na lumipad palayo hanggang sa tuluyang maglaho. Isang alaala ang biglang bumalik sa isip ni Taisan. Nakatayo siya sa harap ng isang bato, libingan ng isang tao. Isang marinal na tinig ang umalingaw-ngaw, nagpapaalala tungkol sa natatanging katangian ng sangkatauhan, tungkol sa misyon ng mga anghel na isinugo upang ipagtanggol ang tao, at tungkol sa sakripisyo ng ibang mga kasapi. Parang hindi maiiwasang bahagi ng dakilang kapalaran. Sa kasalukuyan, mahinang bumulong si Taisan na isa itong tunay na malupit na tadhana. Ang pait at galit ay malalim na nakaukit sa kanyang mga mata. Sa pagbabalik sa realidad, nakatayo si Taisan sa harap ng pintuan ng impyerno, isang napakalaking sinaunang harang. Ang mga mata ng kanyang mga nakababatang kasama ay nakatuon sa bawat galaw ni Taisan. Alam nilang lahat na dumating na ang oras upang buksan ang pinto. Sa kabila ng paghadlang ni Wonsong, nanatiling matatag si Taisan. Ang kanyang dalamhati ay naging naglalagablab na apoy. Bumagsak ang kanyang kamao na may nakakatakot na kapangyarihan. Nagbago ang kalangitan tungo sa isang unos. Dumagundong ang kulob. Unti-unting nagkaroon ng mga bitak ang harang. Isang agos ng bughaw na liwanag ang bumalot sa lahat. Sa isang dagundong na yumanig sa langit, itinuon ni Taisan ang lahat ng lakas sa isang hampas. Nabasag ang pinto. Ang nakaselyong kapangyarihan ng mga anghel ay nagbalik na. Humarap si Taisan sa kanyang mga kapatid at tiniyak na ngayong wasak na ang pintuan ng impyerno, may tanim na lamang silang isang araw. Kailangan nilang matagpuan si Mir, lipulin si Samin at Ogui, at saka ibalik ang pagkakasara ng pinto. Kasabay nito, sa ibang dako, isang agos ng itim na usok na nagdadala ng kamatayan at kaguluhan ang umagos na parang baha. Nilamon nito ang lahat ng liwanag sa paligid. Nagsimulang magbago ang mundo. Ang langit ay naging itim na parang tinta. Kahit tanghaling tapat, isang kakaibang maitim na alikabok, tulad ng abo mula sa bulkan, ang bumagsak mula sa langit. Ang mga balita sa telebisyon ay walang tigil na nagbabala, habang sa mga lansangan ay sumabog ang kaguluhan. Ang mga busina ng mainiting na sasakyan ay mabilis na nauwi sa karahasan. At pagkatapos ay nangyari ang pinakanakakatakot. Damang-dama ang pamilyar na kapangyarihan, ginamit ni Samin ang mahika upang pakawalan ang lahat ng mga kaluluwa. Ang mga mata ng karaniwang tao ay biglang nagkulay itim. Nagsisigaw sila at nag-uunahang umatake sa isa't isa na parang mababangis na hayop. Ang lungsod ay biglang naging buhay na impyerno. Samantala, lalong lumala ang sakit ni Jumson. Ang kirot ay kumalat sa buo niyang katawan. Nakatayo si Bangwol na labis ang pag-aalala, ngunit matapos maibalik ang kapangyarihan ng mga anghel, nagawa nilang linisin ang laso ng demonyo. Kasabay nito, sa isang liblib na kabundukan, nakataka sina Ogui at Mir. Pareho silang nawala ng malay sa isang malaking kuweba kung saan hindi sila matatagpuan ng mga demonyo. Samantala, nagsimula ng kumilos sina Taisan at ang kanyang mga kasamahan. Ang tanawin ay walang pinagkaiba sa 1,000 taon na ang nakalipas, noong nilalamon ng apoy ng impyerno ang mundo.
Sa mapanganib na kalagayang iyon, buong tapang na lumaban ang grupo ni Taisan laban sa mga demonyo. Ang kapangyarihan ng mga anghel ang tumulong upang madali nilang mapabagsak ang dambuhalang hukbo. Mula sa langit, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng mga kidlat, nagbibigay liwanag sa labanan ni Taisan at Heitai, ang minsang itinuring niyang kapatid, ngunit ngayon nilamon na ng kapangyarihan. Nang akmang susugod si Taisan, muling bumalik ang mga alaala. Sa huli, pinili niyang talikuran ito at lumayo. Pinigil niya si Marok at sinabing sapat na yon. Ngunit iginiit ni Marok na naging ganap ng demonyo si Heitai at kailangan itong patayin. Sa sandaling iyon, hinarap ni Marok si Heitai na tuluyan ng naging masamang espiritu. Umalinggaw ang isang tinig, nagpapatibay na ito ay kalooban ng Diyos at dapat nang wasakin si Heitai. Ginamit ni Marok ang kapangyarihan ng baston. Lumikha siya ng isang harang na bumalot kay Heitai. Mabangis na nagsisigaw si Heitai. Sa isang sandali ng pag-aatubili, nanghina ang orasyon ni Marok. Sa mismong oras na yon, sumabog ang kapangyarihan ni Heitai, binasag ang mga tanikala at saka inatake si Marok. Hindi pa doon nagtapos, ginamit din ni Heitai ang kanyang kapangyarihan upang patayin ang apat niyang mga nakatatanda. Ang puot na yon ang nagpaalab kay Taisan. Iyon ang ugat ng trahedya. Ang huling patak. Sumugod si Taisan at ibinigay ang nakamamatay na suntok upang talunin si Heitai. Unti-unting naglaho mula sa mundo ang kapangyarihan ni Heitai. Pagkatapos malipol ang demonyo, pinagsama-sama ng lahat ang kanilang kapangyarihan upang muling maisara ang pintuan ng impyerno. Samantala, sa kanyang kawalan ng malay, muling naalala ni Ogui ang mga lumang alaala nila ni Mir. Iyon ang pinakamaliligayang sandali ng dalawa. Ngunit ang pag-ibig na iyon ay pansamantala lamang dahil magkaiba talaga ang kanilang pinagmulan. Si Mir ay may tangan ng kapangyarihan ng mga anghel, samantalang si Ogui ay isang ordinaryong tao na may kakayahang damhin ang espiritual na enerhiya ng mga demonyo. Parang nabasa ni Mir ang iniisip ni Ogui. Sinabi ni Mir na ang kaloob ng Diyos kay Ogui ay napakahalaga. Kung mabutas ng masasamang espiritu ang mahiwagang harang, si Ogui lamang ang makakaramdam at makakatuklas ng mga batong kaluluwa. Ngunit nagsimulang mabawasan ang tiwala ni Ogui sa sarili. Inamin niya na nitong mga nakaraang araw ay hindi na niya maramdaman ang espiritual na enerhiya. Maging ang kwintas, isang sinaunang artipakto na kayang makadama ng madilim na enerhiya, ay hindi na tumutugon. Hinawakan ni Mir ang kamay ni Ogui, ipinapasa rito ang init at katatagan. Nangako si Mir na ipagtatanggol niya si Ogui anuman ang mangyari. Ngunit lalo lamang pinatibay ng mga salitang iyon ang pasya sa puso ni Ogui. Tumingin siya ng diretsyo kay Mir at nagsimulang manalangin. Naalala niya ang kwento ni Mira, isang tao na taimtim na nanalangin sa loob ng maraming taon upang pagkalooban ng kapangyarihan upang lipulin ang mga demonyo at sa huli ay naging isang anghel. Inamin ni Ogui na nais din niyang magkaroon ng ganoong kapangyarihan upang makapamuhay kasama ng mga anghel at hindi na sila kailanman maghihiwalay. Biglang nanigas ang mukha ni Mir. Ang kanyang tinig ay naging mariin at malamig. Sinabi ni Mir na hindi yon dapat gawin ni Ogui, ni hindi man lang dapat isipin. Ayaw ni Mir na magbago si Ogui dahil sa kanya at lalong ayaw niyang lumakad ito sa isang mapanganib na landas. Tiniyak ni Mir na mahal niya si Ogui kung sino siya sa kasalukuyan. Pagkatapos noon, iminungkahi ni Mir na ipaalam na nila sa lahat ang kanilang relasyon, ngunit agad itong binaliwala ni Ogui. Alam ni Ogui na kailanman ay hindi iyon tatanggapin ng mga anghel. Nagkaroon ng pagtatalo. Ang matagal nang pinipigil sa kanilang mga puso ay sumabog sa mga salita. Napasigaw si Mir, ang tinig niya ay halong galit at paghati. Sinabi niya na hindi ganap na nauunawaan ni Ogui ang panganib ng pakikipaglaban sa masasamang espiritu. Sa kabaligtaran, para kay Ogui, ang pagtatago ng kanilang relasyon ay puno rin ng panganib. Ibinunyag ni Ogui na alam na ni Kang Ji ang tungkol sa kanila. Ang mapait na katotohanan iyon ay namagitna sa kanilang dalawa. Malalim na tumingin si Mir sa mga mata ni Ogui, ang kanyang tinig ay taos puso. Iginiit niya na kahit baliwalain ng Diyos ang kanilang mga panalangin, at kahit hindi sila tanggapin ng ibang mga anghel, hindi magbabago ang kanilang damdamin. Samantala, sa isang malayong lugar na nababalot ng kadiliman, isang makapangyarihang nilalang ang nag-utos sa kanyang mga tauhan. Papalapit na ang paglitaw ng itim na buwan, at agad na magbubukas ang pintuan ng impyerno pagkatapos noon. Malamig na ibinigay ang kautusan. Kailangang ipalaganap ang balita, at kailangang mahati ang mga anghel. Nang makaalis ang mga tauhan, lumitaw ang Diyos ng kadiliman. Agad na sinalakay ng alon ng masamang enerhiya ang katawan ni Samin. Muli siyang nagsimulang maghanap ng susunod na biktima. Sa isang tigang na lupain, nakaluhod si Ogui, magkakahugpong ang mga kamay. Paulit-ulit niyang inuusal ang panalangin. Habang nananabik siyang magkaroon ng kapangyarihan tulad ni Mira, biglang unti-unting sumulpot mula sa dilim ang isang figura. Iyon ang presensyang nararamdaman niya sa loob ng maraming araw. Nagsalita ang estranghero at tinanong kung si Ogui ba ang matagal nang nagmamanman sa kanya. Nagsimula siyang gumamit ng mga salita upang impluwensyahan ang isip nito. Sinabi niya na matagal na niyang inoobserbahan si Ogui dahil naniniwala siyang iba ito kaysa sa karaniwang tao. Kinutya niya ang mga panalangin ni Ogui, tinawag itong hangal at matigas ang ulo. Ayon sa kanya, kailanman ay hindi ipagkakaloob ng Diyos ang sukdulang kapangyarihan sa isang ordinaryong tao lamang. Pagkatapos, lumapit pa siya at nagtanim sa isip ni Ogui ng isa pang landas. Sinabi niya na kung nais talaga nitong makasama si Mir, may isang paraan lamang, ang iwan ang kanyang marupok na anyong tao at tanggapin ang kapangyarihang higit pa sa mga anghel. Binigyang diin niya na sa halip na sumunod sa mga utos ng mga anghel, maaaring si Ogui ang pasunurin sa kanila. Iniabot ng estranghero ang kanyang kamay, nag-aalok ng tukso.
Tinanong pa niya si Ogui kung nais ba nitong tanggapin ang kanyang tulong. Ngunit bago pa ito makasagot, agad niyang pinatak ang kanyang dugo sa katawan ni Ogui. Agad na sinalakay ng madilim na kapangyarihan ang puso nito. Habang nagpupumiglas sa sakit sa lupa, unti-unting nagbago si Ogui tungo sa isang demonyo. Matapos ang pagbabagong iyon, lumitaw si Samin upang hanapin si Ogui. Nais ni Samin na makipagsanib puwersa kay Ogui upang buksan ang pintuan ng impyerno at sabay na wasakin ang mga anghel. Ngunit mumiti lamang si Ogui nang may paghamak. Malamig na sinabi ni Ogui na wala siyang dahilan upang sundin ang mga salita ni Samin. Lumakad siya palapit kay Samin, puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Idineklara niya na wala namang iba si Samin kundi isang walang silbing mataas na pari. Isa na marunong lamang gumamit ng mumunting mahika. Binalaan siya ni Ogui na huwag magmalaki at matutong sumunod sa kanyang utos. Iginiit ni Ogui na ang tanging misyon ni Samin ay ang sumunod sa kanya at kumapit sa kanyang kaawa-awang buhay. Sa mga salitang iyon, napayuko lamang si Samin at nanginig. Hindi nagtagal, hinarap ni Kang Ji si Ogui. Napasigaw siya, tinatanong kung bakit siya nagtaksil. Puno ng kirot at pagdududa ang kanyang tinig. Walang malasakit na tugon ni Ogui na sawa na siya sa lahat. Pagod na siyang makulong sa bakod na itinayo ng Diyos. Nang banggitin ni Kang Ji si Mir, sumilay ang munting damdamin sa mukha ni Ogui, ngunit agad ding tinabunan ng lamig. Sinubukan pa rin siyang hikayatin ni Kang Ji na hindi pa huli ang lahat upang humingi ng kapatawaran. Ngunit itinaas ni Ogui ang kanyang kamay, lumilikha ng masidhing madilim na enerhiya na unti-unting lumalakas. Sinabi niya na ito na ang huling pagkakataon na patatawarin niya ang kanyang buhay. Nang malaman nito ni Mir, nagmamadali siyang tumakbo patungo sa lugar ng pagkikita, ngunit wala na roon si Ogui. Sa harap ng kawalan, bumagsak si Mir at napahagulhol. Sa pagbabalik sa kasalukuyan, matapos makatakas mula sa kuta ni Samin, nakita ni Ogui ang pagbabalik ng kapangyarihan ng banal na dragon kay Mir. Dahan-dahan siyang nagising at hinarap ang taong pinakamamahal niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sinabi ni Ogui na bumalik na ang kanyang mga alaala. Tumugon si Mir na tatawagan niya si Taisan. Ngunit bago siya makatalikod, nagsalita si Ogui, tinatanong kung ipagpapatuloy pa ba ang kanyang pagkakakulong. Masakit na ibinalik ni Mir ang tanong kung bakit siya nagtaksil sa lahat. Ngunit biglang sumiklab ang kirot, pumigil kay Ogui na magpaliwanag. Bumagsak lamang siya, pinagmamasdan ang silueteng papalayo ni Mir. Sa kasalukuyan, nababalot na ng dilim ang lungsod. Ang mga tao, kontrolado ng masasamang espiritu, ay nabaliw. Sa harap ng sitwasyong iyon, nagsimulang kumilos ang grupo ni Taisan. Nang masilayan ang mga demonyong nagwawala, iniutos ni Taisan na gamitin ng lahat ang mga sasakyan. Ipinaalala ni Taisan na ngayong naibalik na ang kanilang kapangyarihan, hindi na sila natatakot sa masasamang espiritu. Higit pa roon, taglay pa nila ang kakayahang linisin ang mga ito. Mahigpit na ibinigay ang utos, walang papataying tao. Agad pagkatapos noon, sumugod si Taisan sa isang club. Nagpanik ang mga tauhan sa loob nang makita nilang dumating si Taisan. Sa loob, nakapasok na ang masasamang espiritu. Ipinuwesto ni Taisan ang buong katawan niya. Isang suntok ang pinakawalan niya na nagpabagsak agad sa unang espiritu. Habang papalalim siya, nadiskubre ni Taisan na patuloy na sinasakop ng mga espiritu ang lugar. Ang pinuno sa loob ng club ay takot na nakiusap kay Taisan ng tulong. Ngunit laban sa kalaban, walang ipinakitang awa si Taisan. Bawat suntok niya ay naglalabas ng buong lakas. Matapos niyang linisin ang mga espiritu, agad na umalis si Taisan sa lugar. Kasabay nito, nakarating na si Samin kay Mir. Nagpakawala si Samin ng alon ng masamang enerhiya na nakasakit sa kanya. Gayunman, hindi nagpakita ng takot si Mir. Sa kanyang naibalik na kapangyarihan, isang galaw lang at napatalsik niya ang mga espiritu. Agad na sumugod si Samin. Lalo pang kumapal ang itim na enerhiya. Pagkaraan, nagpakawala si Samin ng nakakatakot na puwersa na nagpabagsak kay Mir. Matapos makuha si Mir, agad na umatras si Samin. Samantala, patuloy namang sinusundan ni Taisan at ng kanyang mga kasama si Ogui. Biglang humarang sa kanilang sasakyan si Ogui. Nag-apoy sa galit ang lahat nang makita nila ang taksil na nakatayo sa kanilang harapan. Ngunit pinigilan sila ni Taisan. Iisang tanong lang ang binitiwan ni Taisan, nasaan si Mir? Masakit na inamin ni Ogui na dinala na siya ni Samin. Nakiusap si Ogui kay Taisan na bigyan siya ng oras upang makabawi. At nangakong sa tamang oras, matatapos din ang lahat. Samantala, dinala ni Samin si Mir sa kuta ng mga anghel. Doon, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang wasakin ang pintuan patungo sa lihim na silid. Inihiga ni Samin si Mir sa isang sinaunang batong altar. Pagkatapos, nagpakawala siya ng bugso ng madilim na enerhiya upang sipsipin ang kapangyarihan ng banal na dragon. Nagsimula ng sumipsip si Samin ng dalisay na lakas. Isang napakalakas na damdamin ng pagkalugod ang kumalat sa kanyang buong katawan. Nalasing si Samin sa kasiyahan. Pagdakay nagsimula na siyang sirain ang selyo ng mga sinaunang estatwa. Samantala, kakarating lang ng grupo ni Taisan. Sa harap nila ngayon, nakaharang ang mga espiritu. Mula sa itaas, patuloy pa ring nagmamasid si Ogui. Kailangan pa niya ng oras upang makarecover. Habang naghahanda ng umatake ang lahat, biglang napansin ni Taisan ang isang kakaiba. Hinila niya agad ang kanyang mga tauhan pabalik. Binalaan niya sila na hindi na lamang mga demonyo ang kanilang kalaban ngayon, kundi pati ang mga kasamahan nilang minsang nakipaglaban sa kanilang tabi. Nasakop na ng kapangyarihan ni Samin ang kanilang mga katawan. Agad na iniutos ni Taisan sa kanyang mga kasama na ipatawag ang kanilang mga sandata. Itinalaga ni Taisan sa kanila ang paglaban sa mga espiritu. Siya mismo ang hahabol kay Samin. Nagsimula ang mabangis na labanan. Mag-isa lamang sumugod si Taisan, pinababagsak ang bawat espiritu sa kanyang daraanan.
Sa kabilang panig, ginamit ni Wonsung ang kapangyarihan ng unggoy at tumawag ng dalawang baston. Lumaban si Wonsung habang tinutukso ang kalaban, dahilan upang bumagsak isa-isa ang mga espiritu at tuluyang mahulog sa impyerno. Si Kang Ji naman ay napilitang harapin ang sarili niyang mga kasamahan, ang mga may taglay din ng kapangyarihan ng 12 zodiac animals. Hindi nila makayanang saktan ang kanilang mga mahal. Kaya naging mas masakit at mas mahirap ang labanan. Samantala, mag-isa nang sumugod si Taisan diretso sa sagradong silid. Napalibutan ng apoy ang kanyang katawan. Bawat suntok niya ay isang wasak na hampas na nagpabagsak sa mga hadlang isa-isa. Sa huli, direkta nang nakaharap ni Taisan si Samin. Agad na tumawag si Samin ng mga espiritu upang palibutan si Taisan. Mula pa noong unang panahon, noong ang mga mababangis na hangin ay humuhuni pa sa lupa, ginising ng Diyos ng liwanag ang 12 nilalang at pinagkalooban ng kapalaran. Ang 12 anghel ay nagtataglay ng kapangyarihan ng mga espiritong hayop. Ipinanganak silang tagapagtanggol at gabay ng sangkatauhan. Ngunit palaging maingat at naiinggit ang kadiliman sa kapangyarihan ng mga anghel. Gumamit sila ng mga tauhan upang palayain ang masamang enerhiya na kumalat sa buong mundo. Habang unti-unting naglalaho ang liwanag at nabubulok ang mundo, dahan-dahang pumapasok ang itim na alikabok sa mga katawan ng tao. Ginagawa silang mga uhaw sa dugo na masasamang espiritu. Sa harap ng posibilidad ng paglipol sa sangkatauhan, pinili ng mga anghel na bumangon at lumaban. Araw-araw nilang nilalabanan at nililipol ang masasamang espiritu. Patuloy sa isang walang katapusang digmaan na walang kasagutan. Habang pilit na tinitiis ng mga anghel ang walang katapusang alon ng mga pag-atake, ang kapangyarihan ng kadiliman, sa pamamagitan nina Ogui at Samin, ang siyang kumitil kay Heitai, ang orihinal na banal na hayop ng 12 anghel. Naging isang makapangyarihang espiritu si Heitai at ginamit bilang sandata laban mismo sa mga dating pinoprotektahan niya. Nabuwal si Hanu, Guru Rabbit, Yang Mi, at Duni isa-isa sa harap ng nakakatakot na kapangyarihang iyon. Sa matinding galit at kawalan ng pag-asa, ibinigay ni Taisan ang tiyak na hampas na nagtapos sa buhay ni Heitai. Kaagad pagkatapos, ang masamang enerhiya kasama ng kapangyarihan ng mga anghel ay isinelyo sa ilalim ng pintuan ng impyerno. Lumipas ang napakahabang panahon. Si Samin, na inakalang nalipol na, ay biglang muling lumitaw sa anyong tao. Muling nagsimula ang isang itinakdang labanan. Sa labas, napapalibutan ng mga espiritu ang mga nakaligtas. Habang si Ogui ay nanatiling walang kibo, tahimik na nagmamasid sa lahat. Sa loob ng Oriental Medicine Clinic ni Taisan, ang katahimikan ay binasag ng isang labang yumanig sa buong mundo. Nakatayo si Samin na may mapagmataas na ngiti sa kanyang mga labi. Nagbigay siya ng mapanuksong alok. Kung sasama raw sa kanya si Taisan, makakamtan nito ang higit pang kapangyarihan. At wala nang makakapigil pa sa kanya. Hindi sumagot si Taisan. Bagkus, sumugod siya ng diretsyo, sumabog mula sa kanyang katawan ang rumaragasang enerhiya ng galit. Ang bawat suntok ni Taisan ay may bigat ng pagkawala at pagkamuhi, nagpapatalsik sa mga masasamang espiritu. Ngunit hindi natakot si Samin. Patuloy siyang tumawag ng mas marami pang espiritu. Tinamaan si Taisan ng isang nakamamatay na atake, dahilan upang siya ay dahan-dahang manghina. Pinilit ni Taisan na manatiling nakatayo. Sunod-sunod niyang pinakawalan ang mga suntok na pumupulbos sa mga halimaw. Ngunit sa mismong sandaling iyon, palihim na sinaksak siyang muli ni Samin. Sa matinding kirot, pinilit pa rin ni Taisan ang sarili na bumangon. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas at pinakawalan ang isang naglalagablab na suntok na tumupok sa kaaway hanggang maging abo. Samantala, sinamantala ni Samin ang pagkapagod ni Taisan at nagpakawala ng malakas na bugso ng dilim diretsyo sa kanya. Nalipad palayo ang katawan ni Taisan. Unti-unting namatay ang apoy ng espiritong hayop sa kanyang kalooban. Sa labas, umaapaw din ang karahasan at trahedya. Sina Duni, Jidol, at Kang Ji ay nakikipaglaban kasama ng iba pang natitira laban sa kanilang mga kasamahang nahulog na. Sina Hanu, Yang Mi, at Master Rabbit ay wala ng iba kundi mga manikang walang kaluluwa sa ilalim ng kontrol ni Samin. Walang alinlangan nilang inaatake ang lahat. Ang bawat tama, bawat harang, ay parang kutsilyong tumatagos sa puso. Mahina lamang nakakapagtanggol ang grupo ni Taisan, pilit pinipigilan ang kanilang mga dating kasama nang hindi sila lalong masaktan. Ngunit nauunawaan ni Kang Ji at ng iba pa na kung patuloy silang magpapakita ng awa, sila na ang susunod na babagsak. Sa huli, nagpasya ang mga natitirang miyembro na palayain na ang mga manipuladong kasamahan. Wala nang lugar para sa pag-aalinlangan o pagpipigil. Isa-isa nilang pinakawalan ang kanilang pangunahing kapangyarihan. Unti-unti silang nagkaroon ng kalamangan habang nababawasan ang mga kalaban. Samantala, nakahandusay na si Taisan sa lupa. Isang madilim na aura ang biglang lumitaw sa gitna ng labanan. Si Ogui iyon. Bigla siyang lumipad at sinipa si Samin hanggang sa mabangga ito sa pader. Agad na sumagupa ang dalawa, parang gutom na mga demonyo, nagliliparan ang mga apoy habang nagsasalpukan ang kanilang mga espada. Saglit na nagulat si Samin, ngunit mabilis din niyang nabawi ang kumpiyansa. Sa ngayon, hawak ni Samin ang kapangyarihan ni Heitai at ng kaluluwa ng dragon. Sa mga oras na yon, hindi pa rin kayang tapatan ni Ogui si Samin. Agad na iginawi ni Samin ang kanyang kamay at lumikha ng madilim na puwersang nagpabagsak kay Ogui. Unti-unting hinihigop ng kapangyarihang ito ang lakas ni Ogui. Nang makita ito, lubos na natuwa si Samin. Pagkatapos, tinipon niya ang kanyang lakas upang lipulin si Mir. Sa mismong sandaling pinakawalan ni Samin ang atake, sumugod si Taisan upang sanggain iyon para kay Mir. Nang makita ito, mapanuksong umiti si Samin. Para kay Mir ay wala na siyang halaga, isang walang laman na katawan matapos mawala ang kanyang kaluluwa. Kaagad niyang sinubukan na patayin si Taisan.
Ngunit sa mismong oras na yon, sinangga ni Ogui ang nakamamatay na atake para kay Taisan. Hindi doon nagtapos ang kalupitan ni Samin, winakli niya ang mga pakpak ni Ogui, nagdulot ng matinding sakit. Samantala, walang nagawa si Mir kundi ang manood habang ang kanyang minamahal ay pinahihirapan. Ang kamatayan ni Ogui ang naging mitsa ng galit ni Taisan. Bumalik ang banal na apoy sa kanyang pinagmulan. Sumugod si Taisan, pinakawalan ng isang mabangis na suntok na nagpabagsak kay Samin. Sinubukan pang lumaban ng humihina ng kaaway, ngunit hindi nito nakayanang tanggapin ang sumasabog na lakas ni Taisan. Nilamon ng naglalagablab na apoy ang kaluluwa ng demonyo, dahilan upang siya ay magdusa ng walang kapantay. Paulit-ulit na ibinagsak ni Taisan si Samin sa lupa. Sa sukdulang takot, nagimbal si Samin nang makita niyang ang apoy ni Taisan ay naging kulay asul, hudyat na lumampas na ito sa sukdulan. Lumipad si Taisan at pinakawalan ang tiyak na suntok na tumapos kay Samin. Napasigaw ng malagim si Samin bago tuluyang lamunin ng apoy ng impyerno. Nang mawala ang liwanag, nawala na rin si Samin. Bumalik ang lakas ng dragon kay Mir. Dahan-dahang bumangon si Mir, pinilit ang sarili niyang maglakad palapit kay Ogui. Nang hindi na niya maramdaman ang init ni Ogui, bumulusok ang kanyang puso sa sakit. Dumaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Bumagsak si Mir, muling inalala ang masasayang alaala nilang dalawa. Sa sandaling iyon, nagsimulang magtipon ang lahat sa harap ng pintuan ng impyerno. Isang bugso ng bughaw na enerhiya ang kumalat, sabay-sabay nilang ginamit ang kapangyarihan ng kanilang pagkaanghel upang muling iselyo ang pintuan. Unti-unting kumalat ang himalang liwanag. Sa buong lungsod, ang mga taong naging masasamang espiritu ay biglang bumalik sa kanilang normal na anyo. Nakatitig sila sa kawalan, hindi maunawaan ang mga naganap. Sa gusali ni Taisan, ang mga anghel na dating nag-alay ng kanilang buhay ay muling nabuhay. Nagising si Master Rabbit, kinakamot ang ulo at nagrereklamo dahil masakit ang kanyang buong katawan sa pagkakapalo kanina. Dumilat din si Nayang Mi at Hanu, naguguluhan habang lumilingalinga. Agad namang sumugod si Malsok. Mahigpit niyang niyakap si Yang Mi at napaiyak. Lubos ang tuwa ni Naduni at Jidol nang makita nilang bumalik si Hanu. Nagbibiruan at nagtutuksuhan sila na para bang hindi sila kailanman nagkahiwalay. Sumabog ang muling pagkikita sa saya at luha. Nagtawanan at nagyakapan sila na parang isang pamilyang muling nabuo. Ngunit sa gitna ng kaligayahan, nakatayo si Taisan ng mag-isa, tahimik na nakangiti. Matagal-tagal na rin mula nang muli nilang malasap ang ganitong kaligayahan. Unti-unting lumipas ang panahon at bumalik ang buhay sa normal. Sa balita, binanggit ang isang hindi nakikilalang pilantropo na may bansag na tiger na nagbigay ng napakalaking halaga ng pera sa isang ampunan. Nang marinig ang balita, hindi napigilan ni Taisan ang matuwa. Nagsimula ang mga araw ng kapayapaan. Unti-unting nasanay muli ang lahat sa bagong mundo, isang lugar na wala ng mga demonyong gumagala. Kinagabihan, nang magsama-sama sila sa isang maliit na kainan sa gilid ng kalsada, nagtaasan sila ng baso upang magdiwang at masayang nagsalo. Ang mga payak na pagkain pantao tulad ng maanghang na rice cakes o mga pritong pagkain ay biglang naging kakaibang kasarap. Napuno ng halakhak ang mainit at maginhawang kapaligiran. Sa sandaling iyon, tumayo si Lola Jumson upang salubungin ang kanyang apo. At pagkaraan ay nais niyang subukan ni Taisan na buhatin ang kanyang sanggol. Nang buhatin ni Taisan ang bata, hindi niya napigilang matawa at purihin ito dahil kamukhang-kamukha raw ni Lola Jumson. Sa mga oras na yon, para silang isang tunay na pamilya. Para bang mananatiling payapa ang buhay magpakailanman. Ngunit sa katotohanan, hindi pa rin mapigilan ni Mir ang patuloy na pangungulila kay Ogui. Kaya't hinanap ni Mir ang lugar kung saan minsan siyang naselyuhan. Ngunit pagkadating niya roon, isang kakaibang anino ang agad nagpatindig ng kanyang balahibo nang makita niya ito. Sa kabilang banda, dama rin ni Taisan na may kakaibang nangyayari. Naging seryoso ang mukha ni Taisan, mariing nakasara ang kanyang mga kamao. Samantala sa kuta, ang lahat ay tila nagmistulang abandonado at wasak. Biglang nagliwanag ang mga batong enerhiya. Kasabay nito, biglang muling tumibok ang puso ni Ogui, hudyat na hindi pa tuluyang iniiwan ng masamang kapangyarihan ang kanyang hangarin. At dito nagtatapos ang pelikula. Shout out kay Panoy Kabukid, mula sa Kingdom of Saudi Arabia, at kay Kent Haji Usman. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.